Kabanata 3261. Daan-daang libong mga batang mahuhusay na magsasaka, na pinamumunuan ng isang dosenang mga banal na Diyos. Ang sunod-sunod na nagmarcha palayo sa airship. Matapos makalabas ang huli sa kanila, isang payat na matandang lalaki ang nagwagayway ng kanyang kamay upang ilagay sa kanyang manggas ang airship ng Celestial Cyan Kingdom. Tulad ni Tig, ang payat na matandang lalaki ay kasing lakas ng isang preliminary grade na banal na Diyos sa kanyang kapanahunan. Bakit ka sobrang nahuli? Sa magulong espasyo, 5 figure ang sumugod sa kanya. Napayuko ang lahat sa kanilang harapan nang makarating sila sa harap ng payat na matanda at ng kanyang mga kampon. 5 silang banal na Diyos. Anong update? Tanong ng payat na matandang lalaki nang lumitaw ang 5 banal na Diyos. Ikaw ay huli. Ang magulong puno ng mundo ay nagtago sa isa sa mga bagong panganak na cosmoses. Gayunpaman, maraming mga pambihirang junior ang nagpunta kamakailan sa bagong cosmos kung saan kabilang ang magulong puno ng mundo. At tinakot itong magtago. Ngayon, nawala na. Sigurado akong nagtatago ito sa isang lugar sa prehistoric relic na ito. Tiyak na nakatakas ito sa isa pang cosmos upang maghanap ng kanlungan doon. Ang lahat ng ating puwersa ay kasalukuyang hinahanap ito kahit saan. Mayroon ding ilang grupo ng mga batang henyo mula sa ating Celestial Cyan Kingdom sa mga prehistoric relic na naghahanap nito. Mas mabuting lumipat ka na. Wala tayong oras na sayangin. Pagkakaisa natin ang ating mga kababayan para mas malaki ang tsansa natin na mahanap ito kaagad. Gayunpaman, kung sasaktan o papatayin ninyo ang isa't isa at magdudulot ng gulo sa aming koponan, hindi namin kayo patatawarin. Sabi ng isa sa mga banal na Diyos sa payat na matandang lalaki at sa kanyang mga nasasakupan. Well, ituloy na natin. Tandaan na ang iyong pangunahing layunin ay ang mga bagong silang na bituin at mundo. Sabi ng payat na matanda sa by-wave ng kamay. Walang pag-aalinlangan. Daan-daang libong mga batang henyo sa martial arts sa likod niya ang nagpasimula ng kanilang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan, upang lumipad patungo sa malawak na magulong espasyo. Samantala, pinagmasdan ng mabuti ni Dustin ang mga sinaunang relikya habang nakatayo siya sa gitna ng pulutong ng mga batang magsasaka. Laminggalinga siya sa paligid at nakakita ng maraming sirang bituin at dekadenteng mundo sa lahat ng dako. Tulad ng isang makapal na sapot. Ang nakakalungkot na tanawin ay sobrang nakakatakot na ang ilang mga tao ay nahihirapang huminga sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Kasabay nito, gayunpaman, mayroon ding ilang mga bagong silang na bituin at mundo na nakakalat sa malalaking balto ng namamatay. Para silang maliliit na damo sa pagitan ng maliliit na bitek sa lupa. Sa gitna ng nabubulok na espasyo, nagmistulang pag-asa sila sa tagsibol. Ang pagkabulok at muling pagsilang ay magkakasamang umiral sa parehong espasyo. Ito ay isang lugar kung saan nagtutugma ang kawalan ng pag-asa at pag-asa. Mukhang may napakahiwagang ambience sa espasyong ito. Ang pagtanggi, muling pagsilang, kawalan ng pag-asa, at pag-asa ay magkakasamang nabubuhay. Kahit papaano ay nagbibigay ito sa mga tao ng ilang uri ng kaliwanagan. Napaisip si Dustin. May kakaiba siyang naramdaman nang makita niya ang prehistoric relic. Bigla niyang naramdaman na may nakatingin sa kanya mula sa likuran. Matalim ang mga titig sa kanya. Napuno ng tensyon at nakamamatay na kalooban. Nakita niya ang 2 figure na nanlilisik sa kanya. Sila ang 2 banal na Diyos na ang mga katawan ay binasag ni Peterson at Dustin. Tumingin si Dustin sa 2 divine god na may malabong ngiti. Lalong nagalit ang 2 divine god nang makita nila ang nakaka-relax na ugali ni Dustin. Matindi ang pagnanais nilang patayin siya. Dustin, walang paraan para makatakas ka ngayon. Dito ka mamamatay ngayon. Binalaan ng isa sa mga banal na Diyos si Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Oh really? How can you be so sure about that? Baka papatayin kita sa huli. Sa tingin mo posible ba yon? Ngumisi si Dustin. Pagkatapos ay lumipad siya. At hindi na pinansin ang 2 Diyos na Diyos. Ang mga mukha ng 2 Diyos na nasa likuran niya ay nagdilim sa matinding galit.
Parehong mapagpakumbaba ang mga banal na Diyos. At hinamak ang lahat ng kanilang itinuturing na mas mababa kaysa sa kanila. Nakapangangilabot para sa isang binata na tretuhin sila ng walang paggalang at batiin sila ng may pagmamataas. Para sa kanila, ito ay katumbas ng isang napakaseryosong provocation. Dustin, sabay nating gawin ito. Naabutan ni Shepard si Dustin at sinundan siya ng malapitan. Mataba siya at may kapansin-pansing chubby na katawan. Matapos makalampas ang airship sa mundo ng kadiliman, agad siyang ini-teleport ni Dustin palabas ng slave tower. Sige, tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Ang lahat ng iba pang mga batang magsasaka ay nagtipon din ng pares upang isagawa ang kanilang mga misyon. Gayunpaman, walang ibang sumama kina Dustin at Shepard. Ang mga batang henyo na iyon ay may masalimuot na pakiramdam kay Dustin. Galing sila sa Celestial Cyan Kingdom. Kaya karamihan sa kanila ay kilala na ang isa't isa. Ang bawat isa sa kanila ay natatakot at naiinggit sa mahusay na mga kasanayan ni Dustin sa parehong oras. Ang ilan sa kanila ay nagnanais na mamatay si Dustin doon. Hindi man lang naabala si Dustin. At handang pumuntang mag-isa. Pinili niya ang isang bagong ipinanganak na mundo ng random at pumunta doon kasama si Shepard. Ang bagong panganak na mundo na pinili niya ay may hindi kumpleto at manipis na mga hadlang sa espasyo. Ito ay walang mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. At ang espiritual na enerhiya nito ay medyo mahirap din. Dahil ito ay isang bagong ipinanganak na mundo. Lahat ng bagay dito ay natural. Magtatagal bago ito maging isang mundong puno ng kompletong mga batas at makapal na hadlang sa espasyo. Nakwalipikado at kaaya-aya para sa paglilinang. Nadama ni Dustin na ang bagong mundo ay mas masahol pa kaysa sa Immortal End World. Ang mundong ito ay masyadong marupok. Napabuntong hininga si Shepard. Oo, ito nga. Kaya, dapat mong higpitin ang iyong aura. Kung mawawalan ka ng kontrol dito at magdulot ng kahit katiting na pinsala sa bagong silang na mundong ito, maaari mo itong sirain. Pareho tayong magdaranas ng kahihinatnan kapag nangyari iyon. Sabi ni Dustin sa mapaglarong tono. Si Shepard ay isang Divine Realm Cultivator. Kaya hindi magiging mahirap para sa kanya na basagin ang bago at mahinang mundo. Haha, don't worry about me, Dustin. Kaya ko naman. Sagot ni Shepard at humagalpak ng tawa. Saglit silang naglakad na magkatabi. Sa kanilang paglingon, nakita nila ang malalawak na ilang na lugar na makapal na natatakpan ng kagubatan. What the hell? May mga bangkay sa unahan. Biglang napasigaw si Shepard sa gulat. Damaloy ang dugo at nagkalat ang mga bangkay kung saan-saan sa lupa. Marami sa mga bangkay ay mga cultivator ng Divine Realm. Mag-ingat ka, tila ang mundong ito ay lubhang mapanganib. Maging ang ilang Divine Realm cultivator ay namatay dito. Sabi ni Shepard sa mahinang boses. Parehong naging alerto sina Dustin at Shepard habang naglalakad sa madugong lupain. Habang tinatakpan nila ang mas maraming lupa, dumami ang kanilang nadatnan na mga bangkay. Mayroong hindi bababa sa 10,000 mga bangkay sa lupa. Lahat sila ay mga kabataan. Hindi bababa sa kalahati sa kanila ay mga cultivator ng Divine Realm. Sa madaling salita, mayroong hindi bababa sa 10,000 kabataang magsasaka ng Divine Realm na namatay sa mundong iyon. Habang nakatitig siya sa mga dagwang bangkay ng napakaraming Divine Realm cultivator, nakaramdam ng kaunting takot si Dustin. Isang lamig ang bumagsak mula sa kanyang gulugod. Dalawang posibilidad lang ang naiisip ko. Una, may isang bagay o nakakatakot sa bagong mundong ito ay maaaring brutal na pinatay ang lahat ng mga cultivator ng Divine Realm na ito. Pangalawa, malamang na ang mga kabataang cultivator ng Divine Realm na ito ay nakatagpo ng ilang napakahalagang kayamanan sa mundong ito. Kaya nag-away sila at nagpatayan. Sa anumang kaso, dapat tayong mag-ingat. Pagsusuri ni Dustin sa mahinang boses. Dustin, tama ka. Tumango si Shepard bilang pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Buzz! Isang maliit na puting parang tuldok na insekto ang biglang lumitaw. Ikinumpas nito ang kanyang mga pakpak at lumipad mula sa malayo. Pagkatapos,
Palakas ng palakas ang buzzing sound. Ang weird naman. Nakita mo ba yung maliit na puting spot? Nagmamadaling tanong ni Dustin. Pareho silang nakaramdam ng matinding panganib. Ang maliit na puting tuldok ay tila naglalaman ng malaking dami ng nakakatakot na kapangyarihan. Habang naghahanap sina Dustin at Shepard sa paligid para hanapin ang kakaibang puting tuldok, sumugod ito sa harap nila nang may malakas na tunog ng metal. Isa nga itong mabangis na surot, na ang buong katawan ay mapatla at kasing laki ng kuko. Ito ay may malinaw na mga pakpak, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay may mukha ng isang demonyo. Buzz! Ang puting insekto ay nagpatuloy sa pagkapukapa ng kanyang mga pakpak. Agad-agad itong sumugod kay Dustin na parang supersonic na bala. Dustin! Mag-ingat ka! Mukhang ang surot na ito ang lumalamon sa mga alamat. Ito ay isang napakasamang insekto sa Sea of Chaos na nagtutulak ng takot sa puso ng lahat ng mga nilalang sa lahat ng dako. Lalamunan nito ang space barrier ng anumang mundo at magdudulot ng malaking pinsala sa universo na nakakaharap nito. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Peterson sa loob ng Soul Sea ni Dustin. Napipikon na surot. Ano ba yan? Wala pa akong narinig na ganyan. Napatulala si Dustin. Siyempre wala ka. Tanging mga banal na Diyos. Tulad namin. Na madalas na naglalakbay sa Sea of Chaos ang may posibilidad na makarinig ng isang nakakatakot na halimaw. Dustin. Kailangan nating tumalikod at umalis kaagad. Peterson the Taoist ancestor said. Ang kanyang boses ay mahigpit at sigurado. Bakit seryoso? Ito ay isang maliit na puting bug. Nakakatakot ba talaga? Napatingin si Dustin sa puting surot na halos kasing laki ng kuko. Hindi siya makapaniwala na ang isang bagay na napakaliit ay maaaring makasakit ng anuman. Habang pinag-iisipan niya ito. Gayunpaman, isang hagong na tunog ang biglang bumangon mula sa surot na nakapaligid sa kanya. Sa loob ng ilang saglit, ang surot ay mabilis na nagpakpak ng kanyang mga pakpak at sumugod patungo sa Dustin. Fuck off, you puny bastard! Pinutol ni Dustin ang isang sword aura, na may lakas na 800 milyong atake ng espada sa isang hampas. Whoosh! Whir! Flang! Malakas na bumangga ang aura ng espada laban sa surot. Ang mga spark ay lumipad kung saan-saan sa pagkakitama. Sa napakalaking puwersa mula sa espada. Ang maliit na puting surot ay itinapon sa malayo hanggang sa mawala ito sa kalangitan. Hindi ko akalain na magiging ganito katigas. Hinaramgan nito ang pag-atake ng espada ko. Pero hindi naduraj ang katawan nito. Hindi ko man lang akalain na nagkaroon ito ng minor dent sa shell nito. Hindi maiwasan ni Dustin na magulat sa tigas ng surot. Sa susunod na sandali, bumalik ang hagong na tunog at maririnig sa buong paligid niya. Tila, ang puting surot ay lumipad pabalik mula sa malayo at mabangis na sumugod kay Dustin. Ngayon, hindi ka pani-paniwalang nabigla si Dustin. Sa swordsmanship cultivation base ni Dustin, kaya niyang pumatay ng 12 o daan-daang masters ng Divine Realm sa isang iglap lamang sa isang sword strike. Gayunpaman, ang puting surot sa kanyang harapan ay hindi gaanong nasaktan maliban sa itinapon ito sa malayo. Kung nagawa nitong lumipad pabalik sa ganoong bilis, nangangahulugan ito na ang mga pakpak nito ay walang anumang pinsala. Parang walang ginawa ang sword aura dito. Iyon ay kahanga-hanga. Bulalas ni Dustin. Anong klaseng bug ito? Lampas matigas. Sigaw ni Shepard. Nakita niya sa sarili niyang mga mata kung gaano kalakas ang swordsmanship ni Dustin. Malinaw pa rin niyang naaalala kung paano pinatay ni Dustin ang 12 mga master ng Divine Realm sa Celestial Cyan Kingdom. Flang! 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 Itinaas ni Dustin ang kanyang espada at nilaslas ang surot ng ilang beses na sunod-sunod. Na nagdulot ng nakakabinging tunog ng metal na bumabangga sa matigas na exoskeleton ng surot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bug ay ipinadala na lumipad sa madilim na kalangitan sa malayo at nawala. Haha! Napakalakas mo, Dustin! Tumawa si Shepard. Pagkatapos ay nagpatuloy sina Dustin at Shepard sa paglalakad ng maingat. Kahit papaano, may kutob si Dustin na magkakaroon ng ilang mahahalagang kayamanan sa bagong mundong ito.
Kung hindi, napakaraming nilalang ang hindi namatay dito. Kakaibang sapat, ang buong kontinente ay nakamamatay na tahimik. Nariyan lamang ang makapal na gubat. Walang hangganang disyerto, malawak na damuhan at maalon na dagat. Ang dalawa ay hindi nakahanap ng anumang kayamanan pagkatapos ng mahabang panahon na paghahanap. Makalipas ang isang buong araw. Sa bandang huli, nakarating silang dalawa sa dulo ng kontinente. Sa harap nila, isang maulap na kawalan ang lumapit sa space barrier ng bagong silang na mundo. Dustin, parang hindi na interesante ang mundong ito. Iminumungkahi ko na subukan natin ang ating kapalaran sa ibang mundo. Sabi ni Shepard. I agree. Okay, let's go. Tumango si Dustin at gustong tumalikod. Teka, ano yun? Biglang naakit si Dustin ng ilang paggalaw sa hangin patungo sa dulo ng kontinente. Ang walang laman sa bahaging iyon ay medyo malabo at bahagyang baluktot. Tulad ng patuloy na alon sa tubig. May mali. Halos sigurado na si Dustin. Napino at naabsorb niya ang napakaraming madilim na espiritual na demonyo sa mundo ng kadiliman kaya ang lakas ng kanyang espiritual na pakiramdam ay napakatalam at sensitibo. Kahit na sa mundo ng kadiliman, maaari pa rin siyang magkaroon ng isang malakas na puwersang pang-espiritual na pangunawa upang makita ang mga bagay sa paligid. Hindi banggitin ang normal na espasyo sa labas ng mundo. Masasabing ang kanyang espiritual na puwersa ng pakiramdam ay nasa parehong antas ng isang ordinaryong banal na Diyos. Dustin, wala akong makita sa unahan. Sigurado ka, I mean, anong tinitingin-tingin mo? Sa kaibahan, ang puwersa ng espiritual na pakiramdam ni Shepard ay mas mahina. Wala siyang matukoy na kakaiba. Tere na at tingnan natin. Sabi ni Dustin. Pagkatapos ay lumipat siya palapit sa malabo at baluktot na walang laman sa malayo. Tama ka, Dustin. Nakikita ko na, may puwang dito. Dapat mayroong isang puwang sa likod nito. Nasakop ng ilang mahiwagang puwersa. Isang banal na Diyos lamang ang makakakita sa pamamagitan nito. Nakakabilib yan. Dustin, mayroon kang napakataas na puwersang espiritual na kahulugan. Hindi napigil ang mapabulalas ni Peterson. Sa madaling salita, maliban sa mga divine gods, ikaw lang ang makakahanap ng lugar na ito. Ano pa ang hinihintay mo? Dustin, pumasok ka at tingnan mo. Siguro, may ilang mga sorpresa na naghihintay sa iyo. Ang prehistoric relic ay hindi biro. Kapag nakakuha ka ng isang bagay mula dito, ang gantimpala ay magiging kamangha-mangha. Feel more confident. Dustin used his spatial power and stepped into the space track in front of him. Sumunod naman ang mga kasama niya sa likuran niya. Sa sandaling pumasok sila sa siwang. Kapansin-pansing nagbago ang tanawin. Ang walang katapusang nakakasilaw na kinang ang unang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang napakatalino na mundo. Ang banal na liwanag ay kumikinang ng maliwanag habang ang mga pulang ulap ay gumulong sa kalangitan. Ang hindi mabilang na maalamat na mga hayop ay gumagalaw sa napakatalino nitong espasyo. Diyos ko! Ang magulong divine herbs. Matapos ang isang maikling panahon ng pagkatulala, binuksan ni Peterson at Hare ang kanilang mga mata sa pagkagulat at tumingin sa kung ano ang nasa harapan nila. Mayroong higit sa 10 masiglang sinaunang halamang gamot. Ang kanilang mga dahon ay kumikinang at ang kanilang mga sanga ay mala-jade. Ang kanilang enerhiya sa buhay ay masigla. Sila talaga ang kilalang magulong divine herbs. Sandali, mahigit 10 magulong divine herbs. Wow! Mayroong talagang higit sa 1 dosenang magulong magic herbs sa bagong ipinanganak na mundong ito. Napaka-unreal. Hindi ako makapaniwala. Sinisikap pa rin ni Peterson at Hare na kumbansihin ang kanilang mga sarili na ang mga halamang gamot na kanilang tinitingnan ay totoo. Ha! Magulong divine herb. Tiningnan ni Dustin ang 12 dosenang makintab na sinaunang halamang gamot sa harapan niya at naramdaman niya na pambihira ang mga ito. We will make a fortune. Mahigit 1 dosenang magulong divine herbs ang nakakonsentrate dito sa iisang lugar. Diyos ko! Hindi pa ako nakakita ng ganito karami sa buhay ko. Ito ay makapigil hininga. Iiyak na yata ako. Nanginginig ang boses ni Hare.
Namangha sila sa higit sa 100 mga magulong divine herbs na tumubo ng magkasama. 10,000 sinag ng liwanag ang nahulog sa lupa. Masyadong maganda at payapa ang eksena. Tingnan mo, ano ang maliit na punong iyon sa sulok? Nararamdaman ko na sa espasyong ito. Ito ang pangunahing karakter. Tila ang magulong divine herb ay hindi kasing halaga ng punong iyon. Biglang pinaalalahanan ni Peterson sina Dustin at Hare sa isang hindi maipaliwanag at labis na gulat na boses. Ano? Maliit na puno. Parehong napalingon sa puno sina Dustin at Hare. Tuluyan na silang natulala sa kanilang nakita. Ito ay isang maliit na puno. Halos dwarf-like. Halos 2 talampakan ang taas. Ang puno nito ay kasing puti ng jade at ang mga dahon nito ay emerald green at kumikinang. Ang mga sinag ng nagniningning na liwanag ay magkakadugtong na mga ugat na umaagos sa kabuuan nito. Tulad ng isang bahaghari o isang ilog ng mga bituin. Ito ay sagrado at kapansin-pansin. Ang maliit na puno ay tila naglalaman ng kamangha-manghang vital energy. Malayo man dito si Dustin ay huminga siya ng malalim at pakiramdam niya ay lumuwag ang buong katawan niya. Ang walang katapusang magulong divine energy ay patuloy na tumatago sa kanyang katawan. Habang siya ay humihinga, sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanyang cultivation base ay umabot sa mas mataas na antas. Oh my God! Is this little thing? Actually the Chaotic World Tree na matagal na nating hinahanap. Sabi ni Hare sa nanginginig na boses. Sa aking opinyon, ito ay malamang na maging ang magulong puno ng mundo. Sabi din ni Peterson sa nanginginig na boses. Oh, talaga! Ang magulong puno ng mundo. Gulat na tinitigan ni Dustin ang maliit na puting puno. Nahanap namin ang magulong puno ng mundo sa lalong madaling panahon. Ito ay halos walang kahirap-hirap. Parang hindi totoo si Dustin. Upang makuha ang magulong puno ng mundo, hindi mabilang na mga nilalang at mga batang talento ang ipinadala sa prehistoric relic upang hanapin ito. Hindi inaasahan ni Dustin na bilang isang bagong dating. Mahahanap niya ito sa sandaling pumasok siya sa bagong silang na mundong ito. Dustin. Marami pang darating. Isang matalim na sigaw ng takot ang lumabas mula sa shepherd. May kakaiba sa unahan. Tara at tingnan natin. Mukhang secret space. Sunod-sunod na sigaw ng iba't ibang tao ang narinig. Bakit sila nandito ngayon? Napakunot ng noo si Dustin. Dustin. Bilasan mo. Kunin mo muna ang magulong puno ng mundo. Pangalawa na ang lahat. Sabay na hinimok ni Peterson at Hare si Dustin. Nakuha ko. Madaling pumayag si Dustin. Alam niya kung gaano kahalaga ang magulong puno ng mundo. Lahat ng tao mula sa Sea of Chaos ay ipinaglalaban ito. Sa isang kisap mata, nasa kalagitnaan na siya patungo sa direksyon ng magulong puno ng mundo. Nang mga sandaling iyon, bago pa man marating ni Dustin ang puno ay may hindi inaasahang pangyayari ang sumalubong sa kanya. Buzz! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid. Lumitaw ang mga puting tuldok sa kanilang paligid. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ang bawat tuldok ay may mga pakpak at lumipad sila patungo sa Dustin sa isang iglap. Ito ay mga surot na lumalamon. Natigilan si Dustin sa sobrang gulat. Pumutok ang matinis na iyak mula sa makapal na ulap ng hindi mabilang na mga surot na lumalamon bago sila umakbay sa kanya. Ang isa o dalawang mga surot na lumalamon ay hindi na siya makakaabala. Sa ilalim ng banta ng napakaraming lumalamon na surot, hindi nag-alinlangan si Dustin na kahit ang mga banal na Diyos ay atres na ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Kahit na sa kanyang pinakamahusay, siya ay hindi katugma sa napakaraming lumalamon na mga surot. Kung huli lang siya ng isang segundo sa pagtakas, baka mawala ang buhay niya sa kinatatayuan niya. Walang pag-aalinlangan. Tumalikod si Dustin at agad na tumakbo palabas ng espesyal na espasyo. Isang malaking grupo ng mga kabataan ang nakapalibot kay Shepard sa labas. Saktong pagpasok ni Dustin sa espasyong iyon. Saktong nasa takong si Shepard ngunit isang malaking grupo ng mga batang magsasaka ang biglang dumating at pinalibutan siya. Laking gulat niya nang sumugod si Dustin sa labas ng espasyo bago pa man magsimula ang laban. Dustin! Tawag ni Shepard nang magtama ang mga mata ni Dustin.
Kahit gaano pa karami ang kalaban niya. Alam ni Shepard na ililigtas siya ni Dustin. Umalis ka na kung gusto mo pang mabuhay. Sa isang kisap mata, ipinakita ni Dustin ang omnipotent lightness at ang distance shortening technique habang humakbang siya at umalis kasama si Shepard sa kanyang pagkakahawak. Hindi mo kailangang matakot sa kanila sa antas ng iyong lakas. Si Shepard ay walang iba kundi nalilito habang hinahawakan siya ni Dustin para umalis sa takot. Mga duwag. Nakatakas siya sa amin sa isang iglap. Nakakabilib talaga ang husay ng galaw ng katawan ng lalaking iyon. Tumawa ang grupo ng mga batang magsasaka nang makita nilang tumakbo palayo sina Dustin at Shepard. Ang kanilang pagtawa ay tumigil sa susunod na sandali. Buzz! Buzz! Isang malaking puting ulap ng napakaraming puting surot ang biglang lumitaw at sumugod sa grupo ng mga kabataan. Nakakabinging hiyawan ang patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa kanila. Tumakbo! Hindi! Tulong! Pakiusap! Sa isang iglap, maraming kabataan ang malungkot na namatay sa loob ng ulap ng mga insekto. Ang sinumang makatayo pa ay nagmamadaling tumakbo sa abot ng kanilang makakaya. Sa wakas ay nataman sila kung bakit nakatakas sina Dustin at Shepard na parang paniki palabas ng impyerno. Natuklasan ni Dustin ang kakilakilabot na mga bug. 10,000 mga bangkay ang nagkalat sa nilalaman at sa wakas ay naunawaan ni Dustin kung bakit napakaraming Divine Realm Warriors ang namatay dito sa bagong mundong ito sa kabila ng pagiging napakalakas. Karamihan sa kanila ay malamang na namatay sa mga kuko at kagat ng mga lumalamon na surot. Whoosh! Whoosh! Pagkatapos ng ilang sandali na nakakapagpatigil sa puso, sa wakas ay umalis na si Dustin sa mundo kasama si Shepard. Sa kabutihang palad, nakatakas kami. Kung hindi, magkakaroon kami ng malaking problema. Sayang at hindi ko nakuha ang magulong puno ng mundo kahit nahanap ko na. Napabuntong hininga si Dustin. Anong sayang? Sa dinami-dami ng lumalamon na surot na nagpoprotekta sa magulong puno ng mundo. Imposibleng makuha ito. Bukod dito, hindi ito ang unang pagkakataon na natagpuan ang magulong puno ng mundo. Walang makakahawak dito kahit hanggang ngayon. Nangangahulugan lamang ito na hindi ito isang lakad sa parke upang makuha ito. Madaling tiniyak ni Peterson sa kanya. Tulong. Sa likod nila, mahigit 10 kabataang lalaki ang naglapana palabas ng mundo ng kasing bilis ng kanilang nanginginig na mga paa na madala sila. Daan-daang kabataan ang nakapasok sa mundo ngunit 12 lamang sa kanila ang nakatakas sa kanilang buhay. Pinatunayan ng sinumang nakaligtas na pareho silang pinakamalakas at pinakamabilis sa kasanayan sa paggalaw ng katawan sa daan-daang kabataang talento. Ang mga talento na medyo mahina ay pinatay na ng lumalamon na mga surot sa loob ng bagong panganak na mundong ito. Yung 2 bastos na yon ang umakit sa mga surot. Ang daming namatay sa atin. Galit na pinalibutan ng ilan sa mga nakatakas na binata sina Dustin at Shepard nang makita sila. Kayong 2 ang naging sanhi ng pagkamatay ng napakaraming kabataang talento mula sa ating ancient star cosmos. Karapat-dapat kayong maparusahan. Sabihin mo sa akin. Anong mga kayamanan ang nakita mo sa espasyong iyon? Ilabas mo lahat ng gamit mo at tanggapin ang inspection. Lumapit silang lahat at pinalibutan ng maluwag na bilog sina Dustin at Shepard. Ang bawat isa sa kanila ay isang makapangyarihang mandirigma sa Divine Realm at ang kanilang lakas ay hindi biro. 2 sa kanila ang maaaring magyabang na naabot nila ang pinakamataas na yugto ng Divine Realm. Ang sinaunang Star Cosmos. Parang nag-provoke kami ng malakas na puwersa. Isa rin itong magulong sinaunang kaharian. Ngunit sinasabi ng balita na mas makapangyarihan sila kaysa sa Celestial Cyan Kingdom. Hindi bababa sa 7 o 8 premium grade divine gods ang sinasabing naninirahan sa ancient star cosmos. Sa kabilang banda, 2 premium grade na divine god lang ang nasa Celestial Cyan Kingdom. Mas mabuting maging low profile tayo. Palihim na nagpadala ng mensahe si Shepard kay Dustin. Kahit sigurado siyang natanggap ito ni Dustin ay tila walang pakialam si Dustin sa sinabi nito. Fuck off. Malamig na niluwa ni Dustin ang karamihan. How dare a cultivator sa Heaven Immortal Realm magsalita sa akin ng ganyan? Pumunta sa impyerno.
Isang binata mula sa Ancient Star Cosmos ang halos pula sa kanyang galit. Boom! Nang hindi nag-abala sa paggamit ng anumang lihim na kasanayan sa martial arts. Gumawa siya ng isang malaking vital energy bomb at sinampal si Dustin. Parehong yumanig ang langit at lupa sa lakas, na ikinasindak ng lahat ng nakadama nito. Sa isang tamad na pagwagayway ng kanyang kamay, mabilis na lumabas ang aura ng espada ni Dustin. Basag. Walang natira sa malaking palad na tatama na sana kay Dustin habang ito ay sumabog bago siya pinagalitan. Puff! Tumalsik ang dugo mula sa katawan ng binata habang nahati ito at nawasak ang kanyang kaluluwa. Ang iba pang mga kabataang lalaki mula sa parehong cosmos ay nakamasid lamang sa ganap na pagkabigla. Itong walang tao sa Heaven Immortal Realm ay may lakas na hindi kapani-paniwala na ang kanilang isip ay tumangging tanggapin ang eksenang nasa harapan nila. Damn it, how does you challenge us? Hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang ating Ancient Star Cosmos? Patayin natin siya. Ang isa sa mga kabataang lalaki sa tuktok na yugto ng Divine Realm ay umungal ng galit na galit. Boom! Napakalaking puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan na parang pagsabog ng bulkan at niyanig ang nakapalibot na espasyo na sapat upang ito ay gumuho. Isang hakbang na lang siya mula sa pagiging isang banal na Diyos. Gayunpaman, siya ay mas mahina kaysa sa mga banal na Diyos sa sandaling ito. Gayunpaman, maaari pa rin niyang patayin ng walang kahirap-hirap ang mga ordinaryong Divine Realm Cultivator. Pumunta ka sa impyerno. Ang 800 milyong sword aura na pinagsama sa isa ay agad na hiniwa sa kalahati ang katawan ng binata. Laking gulat ni Dustin. Hindi nagawang basagin ng kanyang aura ng espada ang espiritual na kaluluwa ng binata sa kabila ng direktang pagtama. Sa pinaka-kritikal na sandali, lumitaw ang anino ng isang banal na Diyos sa soul sea ng lalaki at hinaranggan ang aura ng espada ni Dustin. Ang isang makapangyarihang banal na Diyos ay malinaw na nag-iwan ng isang espiritual na avatar sa soul sea ng lalaki. Ang lahat ng mga kabataan ng Ancient Star Cosmos ay mabilis na naunawaan na ang binata sa harap ng kanilang mga mata ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Siguradong mapapatay niya ang karamihan sa mga master ng Divine Realm sa paligid niya sa isang segundo. Karamihan sa kanila ay umatras at hindi nang ahas na muling magpalabas ng anumang uri ng pag-atake kay Dustin. Anong nangyayari? Isang boses ang tila umalangaw-ngaw mula sa malayo. Master, halika dito. Isang gulat na sigaw ang bumungad sa binata na kakahiwa lang ni Dustin sa kalahati. Dustin, tumakbo ka. Isang medium grade na Divine God ang darating. Nagtatakang sigaw ni Peterson at mabilis na napailing si Hare kay Dustin. Biglang lumitaw ang isang matandang Daoist na pari mula sa malayong kalangitan at lumapit sa kinatatayuan nila. Siya ang parehong lalaki na ang anino ay nagkatawang tao lamang sa soul sea ng binata upang harangin ang pag-atake ng espada ni Dustin. Walang pag-aalinlangan. Tumalikod si Dustin at tumakbo palayo. Haha, hindi mo ako matatakasan. Ngumisi ang matandang pari ng tao. Naramdaman agad ni Dustin na parang natutunaw na bakal ang espasyo sa kanyang harapan. Natulala siya at hindi makagalaw kahit isang pulgada. Sayang, wala kang pagkakataong lumayo sa isang katamtamang antas na banal na Diyos. Napabuntong hininga sina Peterson at Hare. Hiniling nila kay Dustin na tumakas sa pamamagitan ng instinct. Gayunpaman, alam nila na imposible para kay Dustin na tumakbo lamang mula dito. Lalo na mula sa isang katamtamang grado na banal na Diyos. Guro, pinatay niya ang maraming tao mula sa ating Ancient Star Cosmos. Itinuro ng binata si Dustin na puno ng hinanakit ang mukha. Dati-rati ay pinaghiwa-hiwa siya ni Dustin. Pero binago na niya ang katawan niya ngayon. Humph! Ang lakas ng loob mong pumatay ng mga tao mula sa ating Ancient Star Cosmos. Halika dito. Kinawayan ng matandang paring tao si Dustin. Pakiramdam ni Dustin ay parang hinihila ang kanyang katawan ng maraming hindi nakikitang lubad. Agad siyang lumipad patungo sa matandang Daoist na pari mula sa malayo. Napakalakas niya. Bulalas ni Dustin. Ang matandang Daoist na pari ay madaling pakilyusan ang mga batas ng mundong ito at gamitin ang mga ito.
Nangangailangan ito ng matinding antas ng pag-unawa sa mga batas ng sansinukob na iyon. Kapag ang isang tao ay umabot sa ganoong antas, masasabi niya ang anuman at ang mga batas ng mundo ay susunod sa utos at isakatuparan ang kalooban ng magsasaka. Sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay mga batas. Tanging isang kakilakilabot na banal na Diyos ang makakabisado ng gayong kasanayan. Imposible para sa mga ordinaryong magsasaka na labanan ang gayong mahusay na kasanayan. Ang paglaban ay katumbas ng pakikipaglaban sa kalooban ng kalikasan. Imposibleng makipaglaban sa gayong master na may makapangyarihang kakayahan. Sa katunayan, noong nasa Immortal End World si Dustin, mayroon siyang naunang kaalaman sa paggamit ng mga batas ng mundo. Iyon ay dahil ang Immortal End World ay teritoryo ni Dustin. Pino niya ang orihinal na energy essence ng Immortal End Continent. At pagkatapos ay naging master ng Immortal End World. Kapag nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa iba't ibang mga batas ng kaayusan. At kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan magagawa niya iyon. Gayunpaman, ito ay ganap na hindi maihahambing sa husay ng matandang Daoist na pari. Sa ilalim ng kontrol ng kalooban ng pinakamataas na kaliwanagan. Si Dustin ay itinapon patungo sa matandang Daoist na pari mula sa malayo. Master, ibigay mo siya sa akin. Ako mismo ang papatay sa kanya. Tuwang-tuwang sabi ng binata. Dustin, parang napaka-critical ng sitwasyon. Makinig ng mabuti. I-activate ko na ang Divine Energy Essence ko para makalaban ko siya. Tandaan, kapag nagsimula na ang labanan, tumakas sa abot ng iyong makakaya. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Peterson sa soul sea ng Dustin. Mayroon ding bakas ng Divine Energy Essence sa avatar ko. Peterson, hayaan mo akong tulungan kang lumaban sa kalaban ng magkasama. Dagdag ni Hare. Guro, huwag mong gawin iyon. Kapag naubos mo ang lahat ng iyong Divine Energy Essence, ikaw ay mamamatay at ang iyong espiritual na kaluluwa ay masisira din. Namutla ang mukha ni Dustin sa takot. Ang katawan ni Peterson ay kagagaling lang. At siya ay mahina pa rin. Kaya ang paggamit ng kanyang banal na kakanyahan ng enerhiya ay magbibigay ng malubhang kahihinatnan. Huwag kang mag-alinlangan, Dustin. Ito lang ang pagkakataon mong makatakas. Huwag maging isang brat. Gawin mo lang ang sinabi ko. Sigaw ni Peterson kay Dustin. Master Peterson at Master Hare. Kayo ang dapat tumakas. Pipigilan ko siya. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin at tumanggi na hayaang mamatay si Peterson. Cut the bullshit, Dustin. Ni hindi ka makagalaw sa lakas mo. Hare, humanda ka. Hindi napigilan ni Peterson ang magmura dahil sa galit. Hindi ko hahayaang mamatay ka dito. Hindi pa rin pumayag si Dustin sa plano ni na Peterson at Hare. Alam niya na ang isang paglipat mula kay Peterson ay maaaring maging sanhi ng pagkalipol ng kaluluwa at katawan ng huli. Sa oras na iyon, napansin ni Dustin na maraming mga banal na Diyos na dumaraan sa malayo ang tila nakapansin sa nangyayari doon. Meron akong naisip. Napaisip si Dustin sa sarili. Hey, guys! Nahanap ko ang magulong puno ng mundo. Ang magulong puno ng mundo ay dito mismo sa bagong mundo. Sumigaw si Dustin sa taas ng kanyang mga baga. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa buong lugar na parang rumaragas ang tubig at agad na ipinadala kahit sa malayo. Agad na tumahimik ang buong relic. Sobrang tahimik kaya maririnig ang tunog ng pin drop. Gulat na napatingin ang lahat kay Dustin. Ang susunod na sandali, whoosh, whoosh, whoosh. Parang kidlat ang mga bahid ng liwanag sa paligid ni Dustin. Siyempre, ang mga unang dumating ay ang mga banal na Diyos. Karamihan sa kanila ay preliminary grade divine gods. Habang ang iba ay medium grade divine gods. Bawat isa sa kanila ay tumitig kay Dustin ng matatalim na mata. Sa sandaling iyon, maging ang matandang Daoist na pari ay natigilan. Kaya naman, huminto ang matandang pari ng tao at tumigil si Dustin sa paglipad patungo sa kanya. Dustin, anong nangyari? Noon, mahigit 12 mga Diyos mula sa Celestial Cyan Kingdom ang dumating. Nagulat sila nang malaman na si Dustin pala ang umungal.
Agad na itinuro ni Dustin ang matandang Daoist na pari at sinabi sa 12-dosenang mga Diyos ng Celestial Cyan Kingdom. Sir, nakakita ako ng mga bakas ng magulong puno ng mundo sa bagong mundong ito. Ire-report ko ito sa inyo. Gayunpaman, nalaman ng matandang ito ang tungkol dito at gusto niya akong patayin para manatiling tikom ang aking bibig para makuha nila ang puno. Ano? Talaga? Dustin? Seryoso ka ba? Nakahanap ka na ba talaga ng bakas ng magulong puno ng mundo? Sigurado ka? Sabay-sabay na tanong ng mga banal na Diyos ng Celestial Cyan Kingdom kay Dustin. Siyempre totoo. Tumango si Dustin. Haha, ang galing. Lumitaw na naman sa wakas ang magulong puno ng mundo. Nang marinig ang mga salita ni Dustin, tumawa ang lahat ng mga banal na Diyos sa kanilang paligid. Nako, anak. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Pinatay ng bastard na ito ang mga batang talento ng ating ancient star cosmos. Kaya gusto ko siyang patayin para makapaghiganti. Para makatakas, wala siyang choice kundi magsabi ng ganoong kasinungalingan. Brat, kahit anong trick ang gawin mo, hindi ka makakatakas sa kamatayan. Dumilim ang mukha ng matandang pari ng tao. Hindi niya inaasahan na magsisinungaling si Dustin para tumakas. Tama ang aking Panginoon. Marahas niyang pinatay ang maraming tao mula sa ating cosmos. Nagsisinungaling siya para lang makatakas. Duda ako na may nakita pa siyang bakas ng magulong puno ng mundo. Na-explore ko na rin itong bagong mundo. Walang anuman. Ang alagad ng matandang Daoist na pari ay tumayo upang ibunyag si Dustin. Ano? Totoo ba yon? Ang mga nakapaligid na Divine God ay nalilitong nakatingin kay Dustin. Na para bang hinuhusgahan nila kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Hindi ako nagsisinungaling. May nakita akong bakas ng magulong puno ng mundo. Sa katunayan, mayroong isang malaking grupo ng mga lumalamon na mga bug na nagpoprotekta dito. Ngumiti ng mahina si Dustin. Sa puntong iyon, sinabi niya ang totoo at hindi natatakot na tanungin. Noong una, ayaw ilantad ni Dustin ang lokasyon ng magulong puno ng mundo. Gayunpaman, ang sitwasyon ay masyadong kritikal. Ang buhay ni Peterson, Hare, at niya ay nakataya. Bukod dito, naniniwala si Dustin na kahit sabihin pa niya sa iba ang kinaroroonan ng magulong puno ng mundo, mahihirapan silang makuha ito. Pagkatapos ng lahat, ang magulong puno ng mundo ay natagpuan na ng 2 o 3 beses sa paligid. Ngunit walang nakakuha nito. Nang marinig ang mga salita ni Dustin, ang lahat ng mga banal na Diyos sa paligid ay sabay-sabay na sumigaw. Oo, mayroon talagang isang grupo ng mga surot na lumalamon na nagpoprotekta sa magulong puno ng mundo. Maging ang matandang Daoist na pari ay tuwang-tuwa. Mga Ginoo, dapat kong pasukin agad ang bagong silang na mundong ito at agawin ang magulong puno ng mundo. Sinabi ni Dustin sa mga banal na Diyos ng Celestial Cyan Kingdom. Kabilang sa mga Divine God ng Celestial Cyan Kingdom na sumama sa mga batang talento. Mayroon ding medium grade na Divine God. Naniniwala si Dustin na hanggat inilalagay niya ang magulong puno ng mundo sa pedestal, tiyak na sasang-ayon at poprotektahan siya ng mga banal na Diyos na ito. Tama. Tama ang haka-haka ni Dustin. Sige. Ibibigay namin ang mahalagang misyon na ito sa iyong mga kamay dahil ikaw lang ang nakahanap ng bakas ng magulong puno ng mundo. Ngayon, dalhin ang mga tao ng Celestial Cyan Kingdom sa bagong mundong ito at sakupin ang magulong puno ng mundo. Ang medium grade na banal na Diyos ay partikular na nagbigay kay Dustin ng utos. Dustin, nagtitiwala kami na magiging pamilyar ka sa lokasyon nito. Pagkatapos ay mayroon kang mas malaking kalamangan kaysa sino man. Magmadali at makuha ang magulong puno ng mundo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos mong bumalik kasama ang puno, ikaw ay magiging isang personal na disipulo ni Master Egbert. Sakupin ang iyong magandang kinabukasan sa Celestial Cyan Kingdom. Ang medium grade na banal na Diyos ay nagpadala ng mensaheng ito ng palihim sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan upang higit pang hikayatin si Dustin. Yes, sir. I'll do my best. Magalang na yumuko si Dustin. Tumalikod. At agad na tinungo ang pasukan ng bagong mundo.
Ang iba pang mga batang talento ng Celestial Cyan Kingdom ay sumunod din sa likuran ni Dustin. Hoy, Dustin! Hintayin mo ako! Umalangaw-ngaw ang boses ni Shepard mula sa likuran. Shepard, napakadelikado ng bagong mundong ito. Maraming mandirigma ang magtitipon doon. At hindi ko masisiguro sa iyo na lagi kitang mapoprotektahan. Huwag kang papasok, sinabi sa kanya ni Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Pero Dustin, nakita na ako ng mga taong iyon mula sa Ancient Star Cosmos na kasama mo noon. Kung mananatili akong mag-isa sa labas, sigurado akong makakahanap sila ng pagkakataon na atakihin ako. Mas ligtas pa rin na makasama ka. Binilisan ni Shepard ang lakad para maabutin si Dustin. Pumunta ka sa bagong mundo at hanapin ang magulong puno ng mundo. Huwag hayaang sakupin ito ng iba bago ka. Ang mga tao mula sa iba pang cosmos ay hindi gustong mahuli. Nagmamadali silang nagkukumpulan at sabay na sumugod sa pasukan ng bagong mundo. Hoy, brat! Saan ka ba pupunta? Ang dami mong napatay sa Ancient Star Cosmos. Sa tingin mo ba papakawalan ka namin ng ganon-ganon lang? Ang dawas na pari mula sa Ancient Star Cosmos ay lumitaw sa gitna ng karamihan. Na nagngangalit sa galit, iniunat niya ang kanyang kamay at sinubukang hawakan si Dustin mula sa malayo. I advise you to hold that thought. Mandel, kahit na galing ka sa Ancient Star Cosmos, we're obliged to strike you down if you mess someone from the Celestial Cyan Kingdom. Ang medium-grade na Divine God mula sa Celestial Cyan Kingdom ay humakbang at naglabas ng napakalaking aura. Kaagad pagkatapos, ang buong magulong espasyo ay napuno ng walang hanggan na enerhiya na. Umaakyat sa isang nakakatakot na momentum. Sinamantala ang kaguluhan. Ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at sumugod sa bagong mundo sa ilang hakbang lamang. Dustin, mag-ingat sa lumalamon na surot. Baka naghihintay sila sa loob ng tambangan. Pinaalalahanan ni Peterson at Hare si Dustin. Huwag kang mag-alala. Sa lahat ng mga taong ito na papasok, lubos akong nagdududa na lahat sila ay hahabulin ako. Iniisip lang ang tungkol sa mga surot na lumalamon ay kinilig na si Dustin. Gayunpaman, nagngangalit pa rin siya at sumugod ng walang pag-aalinlangan hanggang sa makapasok siya sa bagong mundo. Daan-daang milyong nilalang mula sa iba't ibang cosmos ang sumugod sa kanyang likuran. Ito ay kilala sa buong Sea of Chaos na hindi mabilang na mga mandirigma mula sa iba't ibang cosmos ang ipinadala sa prehistoric relic na ito upang makuha ang magulong puno ng mundo. Sa mismong sandaling ito, hindi bababa sa ilang bilyong nilalang ang natipon doon. Sa sandaling pumasok sila sa bagong sanlibutan. Inilabas ng bawat nilalang ang kanyang espiritual na pakiramdam upang makita at suriin ang buong mundo. Nakapagtataka, hindi naman ganoon kalaki. Sa loob lamang ng ilang minuto, naramdaman na nila ang bawat sulok at krani. Gayunpaman, kahit na paulit-ulit nilang iniskan ang lugar, walang mahanap ang mga bakas ng magulong puno ng mundo. Maliban sa isa si Dustin. Brat, sasabihin mo sa amin ngayon kung nasaan ang magulong puno ng mundo. Kung ang isang heaven immortal na tulad mo ay ayaw mamatay, sasabihin mo agad sa amin. Maraming mga nilalang ang nagsimulang manggulo kay Dustin at pinilit siyang sabihin ang lokasyon ng puno. Nakakatuwa kayo. Sa tingin nyo ba sasabihin ko sa inyo ang impormasyong iyon dahil lang sa pananakot sa akin ng mga musclehead ninyo? Kayong lahat ay isang grupo ng mga idiot. Gumanti naman ng putok si Dustin. Hanggat hindi ito isang banal na Diyos, hindi susuko si Dustin sa sinuman. Screw you! How dare a weakling like you be so arrogante? Halika dito sa utos ko bago kita sakalin hanggang mamatay. Isang matipunong lalaki na may mabibigat na sandata ang sumigaw sa galit. Inunat niya ang kamay at sinubukang hawakan ang braso ni Dustin. Masyadong mapanlin lang ang lakas ni Dustin bilang Heaven Immortal. Hindi mabilang na beses, minamaliit siya ng mga tao dahil lang sa kanyang cultivation base. Gaya ng inaasahan, walang sino man sa Divine Realm ang magseseryoso kay Dustin. Hindi nila alam ang kanyang tunay na kakayahan. Kaya hindi nila alam kung ano ang kanilang pakikitungo. Haha, ayoko talaga kapag inuutusan ako ng mga katulad mo.
O at iminumungkahi ko na tanggalin mo ang iyong maruruming kamay sa akin. Mabilis na ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay. Nagpakawala ng isang matalim na liwanag ng espada. Splat! Sa malutong na tunog, nahiwa ang malaking katawan ng lalaki. Maging ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nilaslas ng bigla ang pag-atake ni Dustin. Anong nangyari? Ano ang ginawa niya? Nalaglag ang panga ng lahat sa gulat. Ang malaking tao, na lumabas na nasa katamtamang yugto ng Divine Realm, ay pinatay ni Dustin sa isang mabilis na galaw. Maging ang mga mandirigma sa premium stage ng Divine Realm ay agad na naramdaman na hindi nila magagawang patayin ang lalaki ng ganoon kadali. Kaya naman, bahagyang nagbago ang paraan ng paglapit sa kanya ng mga magsasaka sa kanyang paligid. Binata, alam kong mas malakas ka kaysa sa hitsura mo. Sa katunayan, maaaring sabihin ng isa na ikaw ay isang bihirang henyo. Gayunpaman, mahigpit kong ipinapayo na sabihin mo sa amin kung saan namin makikita ang magulong puno ng mundo. Kung hindi, kahit gaano kakalakas sa tingin mo, sa dami ng tao na sabay-sabay na umaatake, kahit ikaw ay hindi mabubuhay sa kabila nito. Isang lalaking may mataas na sombrero at isang gintong halberd sa kanyang kamay ang sinubukang kumbansihin si Dustin sa isang mahinahon ngunit halatang pananakot na tono. Makinig ka sa kanya, bata. Sabihin mo kaagad ang mga bakas ng magulong puno ng mundo. Daan-daang milyong mandirigma ang tumitig kay Dustin. Nawawala na sila ng pasensya at gusto nilang crush si Dustin. Kung hindi dahil sa impormasyon na siya lang ang nakakaalam. Hindi umimik si Dustin. Napailing na lang siya at nagpakawala ng isang matamis na ngiti. Walang bakas ng takot ang makikita sa mukha niya. Sa sarili niyang lakas, kasama ng husay ng reincarnation token. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa isang bagay. Hanggat walang mga banal na Diyos sa kanila, walang sino man ang makapagpapasuko sa kanya. Gayunpaman, ang mga batang mahuhusay na mandirigma ng Celestial Cyan Kingdom na sumunod sa kanya ay medyo natakot. May mga daan-daang libong tao lamang mula sa Celestial Cyan Kingdom ang naruroon sa bagong mundo. Sa harap ng daan-daang milyong mga magsasaka, tiyak na walang pagkakataong manalo. Gayunpaman, hindi man lang pinansin ni Dustin ang detalyeng iyon. Sa katunayan, isa pang bagay ang nakakuha ng kanyang mga mata. 1/3. Sa di kalayuan, isang grupo ng mga tao ang tahimik na lumilipat patungo sa kailaliman ng bagong mundo. Ang nangunguna ay ang alagad ng Daoist na pari mula sa Ancient Star Cosmos. Mayroong higit sa 100,000 mandirigma sa pangkat na iyon. At lahat sila ay mula rin sa Ancient Star Cosmos. Tumigil ka nga dyan. Galit na sigaw ni Dustin nang makita ang alagad ng matandang Daoist na pari. Sa pag-iisip tungkol sa nangyari sa kanya dati, nagalit si Dustin at nagpa siya na tugisin ang alagad ng Daoist priest. Hindi nag-aksaya ng oras si Dustin at ginamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan para sundan sila. Sinimulan niyang habulin ang mga taong Ancient Star Cosmos. Saan siya pupunta? Anong nangyayari? Nang makita ito, sinundan din siya ng mga tao mula sa ibang cosmos. Brat, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ipinakita lang sa iyo ng aking amo ang awa. How dare you provoke the people of our ancient star cosmos again? Galit na galit ang alagad ng matandang Daoist na pari nang makita niyang hinahabol siya ni Dustin. Hindi ka ba matalas? Oo. I'm provoking every people from the ancient star cosmos. Tawagan mo ang iyong amo dito para iligtas ka kung kaya mo. Tumawa ng malademonyo si Dustin at sumugod sa mga taong Ancient Star Cosmos na may layuning patayin silang lahat. Tiyak na siya ang uri ng tao na nagtatanim ng sama ng loob. Ngayon, nagkaroon siya ng perpektong pagkakataon upang isagawa ang kanyang paghihiganti at parusahan ang mga tao mula sa Ancient Star Cosmos. Brat, sa tingin mo ba kaming mga taga-Ancient Star Cosmos ay madaling hamanin at ma-provoke? Sumiklab ang alagad ng matandang Daoist na pari. Oo, kung sa bagay, ginagawa ko. Ano sa tingin mo ang gagawin mo sa akin? Tumawa ng malakas si Dustin. Walang silbi na makipag-usap sa isang wala lang sa Heavenly Immortal Realm. Patayin mo na lang siya. Noong panahong iyon,
Ang isang matipunong lalaki sa tabi ng alagad ng matandang Daoist ay hindi nakatiis na manood na lamang at walang magawa. Nanguna siya at pinalo ang kanang palad. Sa isang iglap, ang kanyang kanang palad ay naging isang matayog na bundok, na may mga banal na kadena ng kapangyarihan ng batas na nakakabit sa paligid nito, na pinipigilan ang lahat ng nabubuhay na bagay. Mag-ingat, ang lakas ng pakikipaglaban ng taong ito ay hindi natin napag-alaman noon. Ito ay kakaiba. Paalala ng alagad ng matandang Daoist sa lahat. Haha, ang isang cultivator sa Heavenly Immortal Realm ay hindi maaaring maging sanhi ng malaking kaguluhan. Maaari mong subukan ng buong lakas, ngunit ang lahat ng ito ay mauubos lamang. Pumunta sa impyerno kung saan ka nararapat. Napangisi ang matipunong lalaki. Nasa medium stage siya ng Divine Realm. Paano siya matatakot at matatakot sa isang cultivator sa Heavenly Immortal Realm? Ikaw ang nakatakdang mamatay ngayon. Umungol si Dustin. Parang Diyos na bumaba mula sa langit. Bumunot siya ng mahabang espada sa divine level at gumamit ng malakas na slash dito. Whoosh! Isang alon ng sword aura na pinagsama-sama ang 800 milyong pag-atake ng espada ay tumago sa kalangitan. Puff! Bago pa man makapag-react ang matipunong lalaki, sumabog na siya sa ambon ng dugo at tuluyang nawasak ang kanyang katawan at kaluluwa. Wala na siyang pagkakataong mabuhay muli. All of you must die. Every single one. Naririnig mo ba ako? Galit na sigaw ni Dustin na halos yumanig sa kaibuturan ng lahat. Kanina lang, binubuli siya ng matandang Daoist na pari sa labas. Ngayon, gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa sinumang may kaugnayan sa matandang pari. Swish! 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 Sa pagkakataong ito, inihagis ni Dustin ang kanyang espada sa mga taong Ancient Star Cosmos. Puff! 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 Sa isang iglap lang, libo-libong tao ang direktang tinadtad ng sword aura. At ang langit ay nagdilim sa tilamsik ng napakaraming dugo. Tila nababatid ang mga nangyayari. Ang mga maitim na ulap ay gamulong sa pag-alit na simoy ng hangin. Ang ilan sa mga napatay ay malalakas na master sa Divine Realm na nagpakita ng maraming potensyal sa kani-kanilang mga sekta. Ang lakas ng pakikipaglaban ng taong ito ay sobrang nakakatakot. Hindi ko akalain na sa lakas ng Heavenly Immortal Realm, kaya niyang agad na patayin ang napakaraming Divine Realm Masters. Nanginginig ang lahat sa takot sa nakikitang kapangyarihan ni Dustin at ang kakayahan niyang gamitin ito. Ang bastos na mga batang henyo mula sa ibang cosmoses na akmang sasalakayin si Dustin ay nakaramdam ng swerte at labis silang nagpapasalamat na hindi sila gumawa ng unang hakbang. Kung hindi, sila ay nabawasan sa isang tambak ng mga bangkay tulad ng mga master na pinatay ni Dustin. Parg! Brat! Napakalayo mo na! Galit na galit ang alagad ng matandang Daoist na pari kaya nabaluktot ang mukha nito. Go! Go and kill them all! Patayin mo muna yang asshole na yan. Ipakita mo sa kanya na hindi tayo dapat takutin ng walang katulad niya. Utos ng alagad ng matandang pari ng tao sa kanyang mga mandirigma. Kaagad, daang libong tao mula sa Ancient Star Cosmos ang umungal sa panibagong galit. Sabay-sabay silang gumagalaw. Gumamit sila ng lahat ng uri ng lihim na kasanayan para salakayin si Dustin. Bilang isang reaksyon, gamit ang kanyang isip, na-activate ni Dustin ang reincarnation token at nawala sa paningin. Nagtakbuhan ang mga sangkawin at sangkawin ng mga tao upang salakayin siya at wakasan ang kanyang kalunos-lunos na buhay. Siyempre, ayaw ni Dustin na makipag-away sa kanila ng direkta. Ito ay ganap na hindi kailangan. Boom! 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 Daan-daang libong marahas na pag-atake ang tumama sa lugar kung saan nakatayo si Dustin, na nagdulot ng mga umuusbong na tunog na nagpang-inig at nayanig sa kontinente. Pagkatapos ay sumabog ang espasyo, at isang nakabulag at banal na liwanag ang bumaril sa lahat ng direksyon. Habang nagsimulang gumuho ang space barrier, nagsimulang gamulong ang alikabok sa paligid. Nagbabanta na lumikha ng isang bagyo. Ano? Nasaan siya? Bakit siya nawala bigla? Marami sa mga tao ang nataranta at nagulat.
Ang teleportation ng reincarnation token ay tahimik at hindi madaling maramdaman. Ang buong proseso ay hindi isang bagay na matutuklasan ng mga master ng Divine Realm. Kahit na dumating ang isang banal na Diyos, hindi niya talaga makikita ang teleportation track ng reincarnation token. Nandito ako. Biglang may tumawa sa likod ng mga taong Ancient Star Cosmos. Nang lumingon ang mga tao, nakita nila si Dustin na nakatayo at may hawak na mahabang espada. Oh, crap! Tumakbo siya papunta sa likod natin. Tingnan mo, may sumigaw. Swish! 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 Ikinaway ni Dustin ang kanyang mahabang espada. At ang mga bakas ng nakakatakot na aura ng espada ay sumambulat. Puff! Puff! Ang sino mang tinamaan ng sword aura, siya man ay nasa Heavenly Immortal Realm o ang Divine Realm, ay sumabog sa isang iglap at naging blood mist. Sa pagkakataong ito, aabot sa 3,000 tao ang napatay sa lugar. Arg! Brat! You have the nerve. If you have the guts, let's fight face to face. Ang disipulo ng matandang Daoist na pari ay umungal kay Dustin na nakadilat ang mga mata at parang baliw ang mukha. Haha, daan-daang libong tao ka. Mag-isa lang ako. Bakit kita aawayin ng harapan? Baliw ka ba? Kayong mga tao mula sa Ancient Star Cosmos ay pinukaw ako ng walang dahilan. Ngayon, pinagsisisihan mo ba ang ginawa mo sa akin? Kung naging mas magalang ka lang, hindi tayo mag-aaway ng ganito. Natawa si Dustin. Pagkatapos, inactivate niya ang reincarnation token at muling nawala sa paningin. Sa sumunod na sandali, bigla niyang natagpuan ang sarili sa ibang sulok ng espasyo. Nang walang anumang pagkaantala, naglunsad siya ng isa pang biglaang welga. At tulad ng mga nakaraang pag-atake, pinatay niya ang libo-libong tao. Muli, sa ganitong paraan, muli siyang nagpakita at nawala. Sa pamamagitan ng pag-activate ng reincarnation token, siya ay patuloy na nagpapakita mula kaliwa hanggang kanan. Mula sa harap hanggang sa likod. Na parang isang tigre na pumasok sa kawen ng mga tupa. Sa kanyang sarili, inatake niya ang mga taong Ancient Star Cosmos. Galit na galit ang alagad ng matandang Daoist na pari kaya sinubukan niyang sundan si Dustin. Gayunpaman, maliwanag, dahil sa nakanganga na pagkakaiba sa kanilang mga kasanayan. Hindi niya naabutan si Dustin o kahit na lumapit sa kanya. Sa parehong sandali, sa labas ng bagong ipinanganak na mundo, isang malaking bilang ng mga banal na Diyos ang nagsama-sama. Naghihintay na balisa. Inaasahan ng lahat na ang mga taong ipinadala nila mula sa kanilang sariling cosmos ay makakamit ang magulong puno ng mundo. Biglang-bigla, 12 ng mga tao ang sumugod sa bagong panganak na mundo. Lahat ay sumisigaw ng balisa at hindi magkatugma. Masamang balita. Nababaliw na tayo. Calm down. What the hell are you panicking for? Tell me what happened. Ang matandang Daoist sa Ancient Star Cosmos ay nakilala sa isang sulyap na ang mga taong tumatakbo ay pawang mula sa kanyang cosmos. Sir, ang brat na iyon na nagngangalang Dustin mula sa Celestial Cyan Cosmos ay nagawang pigilan ang ating mga kababayan at ngayon ay nakikipagpatayan. Mukhang nabaliw na rin. 10,000 ng ating mga tao ang napatay na. Ang 12 ng mga tao na tumakbo palabas ng bagong silang na mundo ay umiyak at nagsumbong sa matandang Daoist na pari. Ano? Sigurado ka? Ang matandang Daoist na pari ay hindi na mabigla. Humph! How dare he? Who the hell ang iniisip nitong privileged youngster na naglakas loob siyang homanin ang ating cosmos? He is seriously seeking a quick and painless death. Sa wakas ay nag-react ang matanda. Katulad ng mga reaksyon ng iba niyang puwersa. Nagalit siya at nagmura ng galit. Masyado siyang mayabang. How dare a brat from the Celestial Cyan Kingdom provoke our ancient star cosmos like this? We shall not have rest until justice is served. Kung hindi natin siya papatayin. Ang ating puot ay hindi makapaghintay. Ang iba pang mga banal na Diyos ng Ancient Star Cosmos ay umungal din. Ano ba ang tumatakbo sa isip ni Dustin? Kahit na naghihiganti siya, dapat siyang pumili ng magandang panahon para maisakatuparan ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makuha ang magulong puno ng mundo.
Bakit siya nakikipaglaban-laban sa mga manlalaban na ito? Ang 12-dosenang mga banal na Diyos ng Celestial Cyan Kingdom ay medyo hindi nasisiyahan sa pag-uugali ni Dustin sa sandaling ito. Inaasahan nila na mahahanap niya ang magulong puno ng mundo at makuha ito sa kanila sa lalong madaling panahon. Hindi nila inasahan na siya ay pumupukaw ng mga tao mula sa Ancient Star Cosmos. Masyadong magulo ang lalaking ito. Hindi niya talaga alam kung alin sa kanila ang top priority. Ang mga banal na Diyos ng Celestial Cyan Kingdom ay medyo nadismaya kay Dustin nang mapagtanto nila na hindi siya tumupad sa kanilang inaasahan. Sa sandaling iyon, sa bagong silang na mundo, hindi nagpapahinga si Dustin at ipinagpatuloy ang pagpatay sa mga mula sa Ancient Star Cosmos. Guro, sa kasalukuyang puwersa ng espiritual na pakiramdam na mayroon ka, maaari mong subukang kumuha ng ilang mga alipin sa Divine Realm. Ang mga banal na Diyos ng ating espiritual na lahi ay kadalasang nagpapasuko ng malaking bilang ng mga alipin sa Divine Realm. Biglang nagpahiwatig si Rolly sa likod ni Dustin. Oo, maaari kong subukan. Labis na naintriga si Dustin sa panukala. Sa kanilang pananatili sa mundo ng kadiliman. Napino at naabsorb ni Dustin ang napakaraming madilim na espiritual na mga demonyo kung kaya't ang kanyang puwersang espiritual na pandama ay tumaas at nabasag sa bubong, halos makahabol sa mga banal na Diyos. Totoo na maaari niyang subukan ang lihim na paraan. Puppet strings, upang harapin ang isang master ng Divine Realm. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, ang espiritual na puno si Dustin Soulsea ay naglabas ng daan-daang libong pulang mahahabang kwerdas, na bumagsak tulad ng malakas na ulan patungo sa isang cultivator. Sa paunang yugto ng Divine Realm sa malapit, ang cultivator sa paunang yugto ng Divine Realm ay nabalisa. Pumihit siya at sinubukang tumakas. Ngunit huli na, maraming pulang string ang nakaunat at tumagos sa depensa ng kanyang Soulsea. Pagkatapos, binalot nila ang kanyang espiritual na kaluluwa. Nataranta, sumigaw siya, "Fuck off!" Pinisil niya ang kanyang mga kamay at sinipa ang kanyang mga paa sa pagtatangkang makawala. Walang silbi. Iyon ang unang pagkakataon na ginamit ni Dustin ang puppet strings para harapin ang isang master ng Divine Realm. Gamit ang kanyang isip, gumawa siya ng mas maraming puppet strings. Lahat sila ay sumugod at inatake ang Soulsea ng cultivator at binalot ng mahigpit ang kanyang espiritual na kaluluwa. Mga ilang segundo, ang Divine Realm Master ay nagpumiglas at nilabanan ang pulang string. Pero kalaunan, sumuko siya. Inilipat ng Master ng Divine Realm ang kanyang atensyon kay Dustin na may mas malambot na tingin. "Master," bati niya. Nakatayo siya doon, tahimik, naghihintay sa utos ni Dustin. "Master, nagawa mo na. Sa pamamagitan nito, makakabuo ka ng isang grupo ng mga alipin ng Divine Realm." Tuwang-tuwa si Rolly sa pag-unlad ni Dustin. "Oo, tama ka." Ngumiti si Dustin. Natuwa sa resulta. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay kapansin-pansing bumuti mula noong siya ay nagpino at nakakuha ng maraming madilim na espiritual na mga demonyo sa mundo ng kadiliman. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit matagumpay niyang nasupil ang isang Divine Realm Master. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw, brat, habang si Dustin ay abala sa pagsupil sa kanyang target na magsasaka. Pinalibutan na siya ng disipulo ng matandang Daoist na pari mula sa lahat ng direksyon kasama ang mga taong Ancient Star Cosmos. Gayunpaman, bago mapunta ang mga pag-atake, na-activate na niya ang Reincarnation Token. Ilang segundo lang ay wala na si Dustin. Sa susunod na sandali, muli siyang nagpakita sa likod ng mga taong Ancient Star Cosmos. Muli, pinakawalan niya ang pulang tali sa kanyang isipan. Hinagis niya ang mga ito pasulong sa bilis ng kidlat. Mabilis na umalis si Dustin sa pagdating niya. Siya ay nagpakita at naglahong misteryosong parang multo. Dahil dito, hindi matukoy ng mga taong Ancient Star Cosmos ang kanyang eksaktong lokasyon. Bago pa nila malaman kung nasaan siya, nasa ibang lugar na siya. Guru, agad na pinasuko ng puppet strings ang 5 master ng Divine Realm bago pa man sila makapag-react. Mabilis, naging alipin sila ni Dustin. Patuloy na ginagamit ni Dustin ang Reincarnation Token sa ganitong paraan. Siya ay sumugod kung saan-saan.
Pinipigilan ng mga master ng Divine Realm sa kaliwat kanan. Mayroong ilang mga Heaven Immortal Realm Masters at kahit na mas mababa ang rank ng Masters. Ngunit hindi niya ginamit ang mga string sa kanila. Wala man lang siyang interes sa kanila. Marami nang alipin si Dustin sa antas na iyon. Sa makatuwid, nang makatagpo niya ang mga cultivator sa Heaven Immortal Realm. Agad niyang pinatay silang lahat gamit ang kanyang espada. Ikaw, anong klaseng demonyo ang ginagamit mo? Galit na itinuro ng alagad ng matandang Daoist na pari ang kanyang daliri kay Dustin. Natigilan siya at nagalit sa parehong oras nang makita niyang isa-isang sinusupil ang mga magsasaka. Tinatawag na nila ngayon si Dustin bilang kanilang Panginoon at sinunod ang bawat utos niya. How dare you enslave our people? Dustin, we will never let you go for this. Ang disipulo ay namumula. Nanginginig ang katawan niya sa sobrang galit. Medyo huli na para sabihin mo yan. Ikaw ang unang nag-provoke sa akin. Nagsisisi ka na ba ngayon? Ngumisi si Dustin. Gamit ang kanyang isip, kinokontrol niya ang mga string sa buong kalangitan. Kinuha ang ilan pang master ng Divine Realm bilang mga alipin. Habang nagtitipon siya ng higit pa sa kanila, naging mas malakas si Dustin. Ang isang bagay ay kahanga-hanga tungkol sa kasanayan sa puppet strings ay na ito ay maaaring mapabuti ang espiritual na kahulugan ng may-ari sa isang tiyak na lawak kapag ang bawat alipin ay napasuko. Dahil dito, ang kasanayan sa puppet strings ay nagiging kapansin-pansing mas malakas kaysa sa dati. Retreat, umalis na tayo. Habang pinasuko ni Dustin ang parami ng paraming mga alipin ng Divine Realm. Natakot na ngayon ang disipulo ng matandang Daoist na pari. Alam niyang hindi sila bagay ng lalaking nasa harapan nila. Kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban sa kanya, lahat sila ay papatayin. Gusto mong tumakas? Hindi pwede. Ihinto ang mga ito, gamit ang isang kaway ng kamay ni Dustin. Lahat ng kanyang mga tauhan ay sumugod at humarang sa daan para sa mga taong Ancient Star Cosmos. Let's fight our way out of here. Ang alagad ng matandang Daoist na pari ang nanguna sa mga taong Ancient Star Cosmos. Sinubukan nilang kumawala sa pagkubkob. Alam ng ibang cosmos kung gaano kalakas si Dustin. Kaya naman, pinabayaan nila ang mga ito sa kanilang sariling mga aparato at nagpasyang huwag tumulong sa kanilang kapas-palad na sitwasyon. Hayaan mo na sila. Mas mabuti para sa amin na i-channel ang aming mga pagsisikap sa paghahanap ng magulong puno ng mundo. Sinimulan na ng mga mamamayan mula sa iba't ibang universo ang kanilang paghahanap sa bagong mundo. Ilang sandali pa, ang mga taong Ancient Star Cosmos ay napapaligiran na ng mga alipin ng Divine Realm ni Dustin. Mayroong ilang mga magsasaka na nagawang makatakas. Kasama na ang disipulo. Sa labas ng mundo, mahinang naririnig ang dagandong ng matandang Daoist na pari. Hindi masama. Pagpupuri ni Dustin habang hinihimas ang kanyang baba bilang pagsang-ayon. Pinagmasdan niya ang ilang daang alipin sa Divine Realm na nakatayo sa harapan niya at nakaramdam ng sobrang kasiyahan. Guru, sabay silang yumuko kay Dustin. Well, napakahusay. Tumango si Dustin. Milyon-milyong nilalang mula sa iba pang universo ang nakamasid kay Dustin ng may takot at kaba. Naisip ng lahat na dapat ay nagpatawag siya ng isang uri ng lihim na kasanayan upang masupol ang napakaraming mga master ng Divine Realm. Isa lang siyang cultivator sa Heaven Immortal Realm at gayunpaman. Nagawa niyang yumukod ang ilang daang Divine Realm Master sa harap niya. Bagaman ito ay mahirap paniwalaan. Alam nila na siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ang pag-iisip pa lamang nito ay napatayo ang buhok sa kanilang leeg. Ito ay isang nakakatakot na ideya. Sa kabilang banda, milyon-milyong nilalang ang naghanap sa buong bagong mundo sa bawat pulgada. Ngunit gayunpaman, wala silang nakita. Kaya, muli nilang nalipat ang atensyon kay Dustin. Ang gusto lang nila ay ang magulong puno ng mundo. Bagamat totoo na si Dustin ay nagtataglay ng kakila-kilabot na dami ng kapangyarihan. Hindi ito sapat para takutin sila. Hey, buddy, nasaan ang magulong puno ng mundo? Ilang Divine Realm Masters ang lumapit kay Dustin. Kahit na alam ko kung saan ito matatagpuan. Bakit ko sasabihin sa iyo? Nakangiting sambit ni Dustin. Tignan mo dito, buddy.
Alam kong malakas ka. At alam nating lahat na ang magulong puno ng mundo ay may malaking kahalagahan. Mas mabuting sabihin mo sa amin kung nasaan ito. Kung gusto mo ito tulad ng gusto natin. Ipaglaban natin ito ng patas sa sarili nating kakayahan. Panunuyan ng isang mandirigma sa premium stage ng Divine Realm. Gusto mo bang magnakaw mag-isa ha? Iyon ay ganap na imposible. Idinagdag niya. Lumapit siya kay Dustin para takutin siya. Sabihin mo na. Sabihin mo sa amin. Huwag mong ilihim. Sa kalaunan, milyon-milyong mga nilalang ang tumunog. Patuloy silang sumisigaw ng galit. Na pinipilit si Dustin na ibuhos ang mga butil. Ang mga mukha ng mga tao ng Celestial Science Cosmos ay hindi nababasa. Habang nakikipag-ugnayan si Dustin sa mga tao mula sa Ancient Star Cosmos. Hindi man lang sinubukan ng mga taong ito na mag-alok ng kanilang tulong. Nakatayo lang sila sa gilid at nanood. Inutusan sila ng medium-grade na banal na Diyos ng Celestial Science Cosmos na sundan ng mabuti si Dustin pagkatapos pumasok sa mundo. Dustin, sobrang dami nila. Tatakas ba tayo? Shepard telepathically nagpadala ng kanyang mensahe sa Dustin. Mas maganda kung tumabi ka na lang. Kung gusto mong tumakbo, gawin mo lang. Pero mas mabuting huwag mo na akong layuan. Masyado akong madi-distract para protektahan ka. Naiinip na sagot ni Dustin. Well, totoo naman. Sa pag-iisip na ikinukumpara ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang lakas at ng kay Dustin. Ngumiti si Shepard ng nakakatakot. Alam niyang light years ang layo ng kanilang pagkakaiba. Dustin, mag-iingat ka, kung hindi mo sila kayang talunin. Tumakas ka, huwag mong ipilit ang sarili mo. Nagbabala si Shepard. Huwag kang mag-alala, hindi ako natatakot sa kanila maliban kung ang mga banal na Diyos ay dumating upang tumulong. Mahinahong sagot ni Dustin, habang hawak ang reincarnation token. Madali siyang tumakas, kaya wala man lang siyang naramdamang pressure. Bago magsimula ang anumang bagay. Pinayuhan ni Peterson si Dustin ng isang bagay. Maaaring magandang pagkakataon ito para sa amin. Kung gagamitin natin ito ng mabuti. Marahil ay makukuha natin ang magulong puno ng mundo. Nagpaalam siya. Oh, naintriga si Dustin. Master Peterson, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Parang excited si Dustin nang itanong iyon. Sa ngayon, hindi sila nag-iisa sa Sea of Chaos. Dumating ang mga tao mula sa iba't ibang cosmos upang agawin ang magulong puno ng mundo. Ang pag-aagawan na ito para sa magulong puno ng mundo ay isang malinaw na paalala kung gaano kahalaga ang punong ito. Kabilang sa mga karera upang makuha ang kanilang mga kamay dito. Si Dustin ay isang contender din. Kung kaya niyang manalo, magiging napakalaki ng bunga nito sa kanya. No wonder excited siya. Ang ibig kong sabihin ay dapat kang gumamit ng isang simpleng distractive na diskarte. Mayroong daan-daang milyong tao dito. Gamitin ang kanilang presensya upang maakit ang atensyon ng mga surot na lumalamon. Pagkatapos ay sa kaguluhang kasunod nito, maaari mong kolektahin ang magulong puno ng mundo para sa iyong sarili. Itinuro sa kanya ni Peterson. Oo, ikaw ay ganap na tama. Ito ay talagang sulit na subukan. Dustin murmured. Pagkatapos ng mga taon ng labanan at pagsasanay. Ang kanyang isip ay sinanay sa mga taktika at alam niya kung ano ang gagawin sa sandaling marinig niya ang sinabi ni Peterson. Sige, ngayong gusto ng lahat na gawin ko ta. Gagawin ko. Hindi ko naman basta-basta tatanggihan ang hiling mo. Magiging guilty lang ako. Tsaka ayokong makita kayong lahat na nagagalit sa akin. Ako, lahat, sumama ka sa akin. Malakas na anunsyo ni Dustin. Siya ay kumikilo sa isang paraan na tila siya ay dumating sa isang napakahirap na desisyon pagkatapos struggling sa loob para sa medyo mahabang panahon. Matapos sabihin sa lahat na sundan siya, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at dumiretso sa lugar kung saan nakatago ang magulong puno ng mundo. Haha, madali lang natin siyang nahihigitin ng 1,000 sa isa. Talagang dapat siyang matakot ngayon. Oo, tell you what, though. This guy is not only powerful, but also knows how to judge the situation and make the right choice. In fact, he is a rare smart genius.
I really appreciate him. Cut the crap. Sumunod tayo sa kanya at kunin ang punong iyon. Ang mga nilalang mula sa lahat ng cosmos ay tuwang-tuwa nang mabalitaan nila na dumating si Dustin sa isang desisyon na pabor sa kanilang agenda. Ginamit nila ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan. At sinundan si Dustin. Sa lalong madaling panahon, ang mga tao ay dumating sa dulo ng kontinente. Naroon pa rin ang pasukan sa nakatagong espasyo sa kawalan. Gayunpaman, ito ay itinago ng isang napaka-misteryosong uri ng kapangyarihan ng batas. At sa makatuwid, mahirap hanapin. May nakatagong espasyo dito, at nasa loob nito ang magulong puno ng mundo. Ngayong sinabi ko na sa iyo ang lokasyon. Tapos na ang trabaho ko. Mula rito, kung gusto mo ang magulong puno ng mundo, kailangan mong umasa sa sarili mong kakayahan. Malakas na anunsyo ni Dustin habang nakaturo sa entrance sa tagong espasyo. Nang matapos siyang magsalita, sumugod ang ilang napakalakas na nilalang patungo sa tinuturo niya na kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap, sumugod na sila sa nakatagong espasyo. Tara na, walang ibang gustong mahuli. Lahat sila ay sumugod at sinubukan ang kanilang makakaya na sumiksik bago ang isa. Alam ng lahat na ang unang taong pinakamalapit sa kayamanan ay may pinakamataas na pagkakataong makuha ito. Ang pagpunta roon muna ay maaaring ang gilid lang na kailangan nila. Sa makatuwid, walang sino man ang gustong mahuli. Sa kabaligtaran, si Dustin, kasama si Shepard, ay tumabi lamang at nanood ng palabas. Ang mga lalaking ito ay naghuhukay ng sarili nilang libingan. May isang grupo ng nagbabanta sa buhay ng mga halimaw na naghihintay sa kanila sa loob. Sabi ni Shepard, kahit nasa labas siya, baka sa boses niya ang takot. Nararamdaman pa rin niya ang munting alon ng takot na tumatama sa kanya sa tuwing naiisip niya ang kapangyarihan ng lumalamon na mga kulisap. Sa sandaling iyon, biglang may nangyari sa loob. Nanlalaman ng mga surot. O Diyos ko, tumakbo ka, tulong. Tumakbo. Ilang malungkot na hiyawan ang biglang lumabas sa lihim na espasyo. Ilang nilalang na pumasok sa nakatagong espasyo ang galit na gumapang palabas at pilit na nagtangkang tumakas. Sa likuran nila, napakaraming mga surot na may puting kulay ang sumugod din. Na hinahabol ang biktima. Sa pagkakataong ito, ang bilang ng lumalamon na mga bug na lumitaw ay mas malaki kaysa sa nakita ni Dustin noong nakaraang pagkakataon. Lumilipad sila palabas ng nakatagong espasyo na parang tidal wave at tila hindi nagpapakita ng anumang senyales ng paghinto. Ang mga lumalamon na bug na ito ay sapat na mapanganib upang kainin ang isang hadlang sa espasyo. Ang mga nakakatakot na nilalang na ito ay isa sa iilan sa mundo na kahit ang mga banal na Diyos ay hindi gustong pukawin. Tara na, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. Siya at si Shepard ay na-teleport sa Slave Tower. Pagkatapos ay inactivate niya ang reincarnation token at ang buong grupo ay umalis sa lugar na iyon sa isang iglap. Sa oras na iyon, halos lahat ng nilalang na nakapasok sa tagong espasyo kanina ay sumugod na palabas. Hindi tayo maaaring patuloy na tumakbo magpakailanman. Napakarami natin ngayon. Huwag kang matakot. Sama-sama nating labanan ang mga surot na ito at tapusin ang mga ito. Tama siya. Hindi tayo makakatakas ng ganito. Ang magulong puno ng mundo ay naghihintay pa rin sa atin. Alang-alang sa puno ng magulong mundo. Gawin natin ito. Daan-daang milyong nilalang sa wakas ay tumigil sa pagtakbo at lumingon. Nakatingin na sila ngayon sa agos ng lumalamon na mga surot na lumulutang sa kanilang harapan. Pinalakas nila ang loob ng isa't isa at naghanda sa pakikipaglaban. Hindi nila lubos na nababatid ang mga surot na lumalamon. Bawat isa sa kanila ay may magandang ideya sa mga nilalang na ito. Iyon ay dahil ang banal na Diyos ng bawat cosmos ay paulit-ulit na nagbabala sa kanila ng maaga. Nagsimula na silang magpanik ilang sandali pa dahil bigla na lang silang nakatagpo ng mga surot. At medyo nabigla nang makita ang napakarami sa kanila. Ngayon, naayos na nila ang sarili nila. Magsisimula na ang isang matinding labanan. Tulad ng ulan laban sa apoy. At nyebe laban sa apoy. Daan-daang milyong nilalang ang nagsimulang mabangis na lumaban sa mga surot na lumalamon. Na umuusbong pa rin. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng bilang.
Ang lumalamon na mga bug ay nasa isang dahado. May mga ilang milyon ang mga nilalang na iyon. Ngunit ang mga taong lumalaban sa kanila ay nasa order ng ilang daang milyon. Gayunpaman, ang katawan ng mga surot na lumalamon ay napakalakas. Halos imposibleng masira ito. Bukod dito, ang mga ngipin ng lumalamon na mga surot ay mas nakakatakot. Halos wala nang makatiis na makagat ng lumalamon na surot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay umabot sa isang matinding yugto. Eto na ang pagkakataon. Dustin, bilisan mo at kunin mo ang magulong puno ng mundo. Hinikayat siya ni Peterson. Agad-agad. Walang pag-aalinlangan. Inactivate ni Dustin ang reincarnation token. Tahimik na nag-teleport sa kanyang sarili patungo sa pasukan ng nakatagong espasyo. At pagkatapos ay mabilis na sumugod dito. Walang lumalamon na insekto na natitira sa nakatagong espasyo. Tuwang-tuwa si Dustin sa tanawing ito. Gayunpaman, ang tanawin na nakita niya ay medyo nakakagulat kahit noon pa man. Nasa tagong espasyo rin ang humigit kumulang isang dosenang iba pang tao. Lahat ay matako na nakatingin sa magulong puno ng mundo. Mukhang pareho sila ng iniisip sa akin. Nang ang iba ay abala sa pakikipaglaban ng desperadong kasama ang mga surot na lumalamon. Sila ay pumasok at sinubukang kunin ang magulong puno ng mundo. Napaisip si Dustin sa sarili. Haha, nandito na talaga ang magulong puno ng mundo. Sa loob ng nakatagong espasyo. Tuwang-tuwa na sumigaw ang isang binata. Na nakasuot ng ganap na puti. Na may kakaibang ugali. Nakatitig siya sa magulong puno ng mundo sa sulok at tila medyo masaya. Akin na ang magulong puno ng mundo. Sinong nang ahas makipag-away sa akin? Go to hell. Isang higanting may malaking sable sa kanyang likod ang tumingin sa ibaba at umungal. Mabangis ang mukha niya at puno ng malisyosong aura. Bueno, ipinapayo ko sa iyo na timbangin muna ang iyong sariling lakas. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na lang dito. Hindi ako pumapatay ng mga tao ng random. Ngunit kung pipilitin mo akong gawin ito, ipinapangako kong papatayin kita sa isang kakilakilabot na kamatayan. Isang lalaking may korona sa ulo at may kulay ube na damit na mayabang ng inisyon. Naramdaman ni Dustin ang kanilang mga kalakasan at nakita na ang bawat isa sa kanila ay talagang napakalakas. Akin ang magulong puno ng mundo. Umalis ka dito. Baka mamatay ka. Bigla siyang sumigaw ng malakas at humakbang. Ah, ikaw pala. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat nang makita si Dustin. Nakita nila kung gaano kakilakilabot at kalakas si Dustin. Ilang saglit lang kanina, nasaksihan nila ng sarili nilang mga mata. Ngayon, ang kanyang hitsura ay medyo natakot sa kanila. Sa pag-iisip tungkol sa paraan ng pakikitungo niya sa mga tao mula sa Ancient Star Cosmos. Lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Kayong lahat, ang taong ito ay napakalakas. Ngunit dapat ba tayong tumayo at panoorin siyang kumukuha ng magulong puno ng mundo at walang ginagawa? Hindi ako okay niyan. Same here. Tsaka hindi pa natin siya nakakalaban. Bakit ako maniniwala na kaya niyang talunin tayong lahat? That makes sense. Kung gusto natin ang magulong puno ng mundo, isa lang ang paraan. Magkapit kamay muna tayo at labanan siya. Sa loob ng lihim na espasyo. Ang mga taong ito ay tahimik na nakikipag-usap sa isa't isa at nakatitig kay Dustin na may hindi kasiya siyang mga mata. Isang dosenang cultivator na lahat ay nasa premium na yugto ng Divine Realm na mahigpit na nagmamasid kay Dustin. Manahimik muna tayo at maglunsad ng sneak attack kapag hindi niya inaasahan. We'll try our best to kill him in one blow. That would be the best. Mabilis na napag-usapan ang dosenang mga taong ito. Wala akong pakialam kung anong mga pakulo ang pinaglalaroan mo. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na lang dito. Ngumisi si Dustin habang humahakbang patungo sa magulong puno ng mundo. Sa kanyang kasalukuyang lakas at maraming trump card. Hindi niya ito seseryosohin kung hindi sila mga banal na Diyos. Naramdaman ng mga magsasaka na ito ang pressure na nagmula kay Dustin at umatras upang iwasan ito. Gayunpaman, palihim silang nagpalitan ng tingin sa isa't isa at naghanda sa paghampas.
Napakalakas ng espiritual na pakiramdam ni Dustin na malinaw na nakalkulan niya ang bawat galaw ng mga magsasaka na ito. Ngumiti siya ng mapang-asar. Pagkatapos, bigla na lang umatake ang mga magsasaka. Whoosh! 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 Ang mga cultivator na iyon sa premium stage ng Divine Realm ay pumailan lang sa hangin sa napakabilis na bilis at napalibutan si Dustin sa isang iglap. Malaking puwersa ang bumulwak mula sa kanilang lahat. Ang bawat isa sa mga magsasaka ay agad na gumamit ng kanilang pinakamalakas na paraan ng pag-atake. Bawat isa sa kanila ay lumabas lahat. Well, dahil may death wish ka, hindi na ako magpapakita ng awa. Naghanda ng husto si Dustin. Tumingin siya sa mga ito na may nakakainis na ngiti. Pumunta ka sa impyerno. Sinubukan ng dosenang mga magsasaka ang kanilang makakaya na salakayin si Dustin sa bilis ng kidlat. Sa loob ng isang sandali, lahat ng uri ng makapangyarihang lihim na kasanayan sa pakikipaglaban ay inilunsad. Ang naglalagablab na apoy, mga kulog, at hindi maalis na yelo ay sabay-sabay na sumugod patungo sa Dustin. Gusto nilang patayin si Dustin sa isang iglap. Bukod dito, pagkatapos nilang gamitin ang kanilang pinakamakapangyarihang sikretong kasanayan, ipinakita pa nila ang kanilang mga trompeta. Ang Divine Level Magic Treasures, Energy Rune, at maging ang mga avatar ng ilang Divine God ay sunod-sunod na lumitaw. Siyempre, ang lakas ng mga avatar na ito ay mahusay na nakontrol. Kung hindi, maaaring sirain ng mga aura ng mga banal na Diyos ang bagong silang na mundo. Kung nangyari iyon, ang magulong puno ng mundo ay matatakot at tatakas sa malayo. Imposibleng mahanap ito muli sa oras na iyon. Ang mga pag-atake mula sa lahat ng mga magsasaka ay mabigat. Para sa isang sandali, ang lahat ng mga uri ng makapangyarihang mga kasanayan ay ipinakita. Marahas na gumuho ang espasyo. Ang manipis at siksik na liwanag ng enerhiya ay sumasalamin sa lahat ng direksyon. Si Dustin ay tila nasa mata ng nananalasa na bagyo. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag. Gamit ang kanyang isip, kinokontrol ni Dustin ang daan-daang mga cultivator sa Divine Realm na nasakop niya noon para magpakita. Kunin mo silang lahat, utos ni Dustin. Oo, Master. Hindi bababa sa 400 alipin sa Divine Realm ang Hindi bababa sa 400 alipin sa Divine Realm ang sumagot ng may paggalang sa koro. Sa pagpindot ng kanyang space ring, naglabas si Dustin ng daan-daang Divine Level Magic Treasures at ipinamahagi ang isa sa bawat alipin sa Divine Realm. Ang daan-daang cultivator sa Divine Realm na may daan-daang Magic Treasure sa Divine Level ay may nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Boom! 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 Sunod-sunod na nilamon ng galit na galit ang espasyo. Haha! Maghintay ka! Hindi ako pupunta dito dahil matatalo ka pa rin. Tumawa si Dustin at naglakad patungo sa magulong World Tree. Hindi nagtagal. Lumapit si Dustin sa maliit na puno. Ito ay mukhang mahalagang puting jade. At mga 2 talampakan lamang ang taas. Ang maliit na puno ay kumikinang ng maliwanag at kumikinang sa gitna ng madilim na malawak na espasyo. Mabilis na damaloy ang napakalaking enerhiya ng buhay patungo sa mukha ni Dustin. Anong gusto mo? Biglang umalangaw-ngaw ang isang malambing na boses. Ano nga ulit? Napatulala si Dustin. Kakausap mo lang. Napatingin si Dustin sa magulong puno ng mundo na nagtataka. Kung hindi ako, sino pa ba? Bakit ka nandito? Ano ang iyong tunay na layunin? Mas mabuting kumilos ka. Kung hindi, tuturuan kita ng leksyon. Isang malabong mukha ang lumitaw sa tuktok ng magulong puno ng mundo. Ito ay isang maliit na batang lalaki na nakatitig kay Dustin. Ahem. You misunderstood me. I don't intend to do anything to you at all. Sabi ni Dustin sa mahinang boses. Namumula siya habang nagsasalita dahil halatang nagsisinungaling siya. O talaga, maraming nilalang ang gustong hulihin ako. Dapat isa ka sa kanila. Isa kang malaking masamang lobo. Pinandilatan ng magulong puno ng mundo si Dustin at nag-aalinlangan sa kanyang intensyon. Ang magulong puno ng mundo ay nagtatago sa makasaysayang relic ng ilang sandali. Noon pa man ay hinahamak nito ang lahat ng buhay na nilalang na gustong hulihin ito.
Ito ay nagtatago dito mula sa hindi mabilang na mga banal na Diyos mula noong huli itong nakataka sa kanilang pangangaso. Walang matagumpay na nakakita nito sa bagong silang na mundo. Gayunpaman, hindi nito inaasahan na mahahanap pa rin ito ni Dustin. Master, ano ang dapat nating gawin? Ang magulong puno ng mundo ay may sariling kamalayan. Paano ko haharapin ang problemang ito? Hindi ito nagtitiwala sa akin. Ngunit maaari ko itong matanggal ng direkta. O dapat ba akong maging mabait? Tanong ni Dustin kay Peterson, ang Daoist ancestor. Ang magulong puno sa daigdig ay ang pinakamataas at pinakakakilakilabot na banal na puno mula nang ipanganak ang magulong walang laman. Hindi ako nagulat na ito ay nagkamalay. Ang magulong puno ng daigdig ay halatang nasa kamusmusan pa lamang. At hindi pa mature ang isip nito. Sa tingin ko, mas mabuting suyuan ito. Kapag nakuha mo na ang pabor nito, maaaring magkusa itong sundan ka. Ang magulong puno ng mundo ay gustong makalapit sa mga bata at bagong nilalang. Dustin, ang iyong edad ay nakakatugon sa kinakailangang ito. Maingat na inutusan ni Peterson, ang Daoist ancestor, si Dustin. Well, susubukan ko. Tumanggo si Dustin. Bakit ka humihinto sa pagsasalita? Tama naman yata ako. Let me tell you, hindi ganoon kadali para sa iyo na mahuli ako. Alam kong maraming banal na Diyos sa paligid. At medyo natatakot sila sa akin. Maliit man ako, pero hindi ako natatakot sa iyo. Pagmamalaking sabi ng magulong puno ng mundo at nag-flash ng disdainful expression kay Dustin. Hindi ako nandito para hulihin ka. Actually, nandito ako para tulungan ka. Matutulungan kitang iwasan ang mga banal na Diyos na iyon. Sagot ni Dustin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka. Napakaraming banal na Diyos sa labas. At maaari lamang akong magtago sa ilan sa mga bagong mundo. Nako, naglagay na ng bitag ang mga divine god sa labas. Hanggat gumagalaw ako, ang masasamang Diyos na iyon ay madaling makaramdam sa akin at hinding-hindi ako pababayaan. Sabi ng magulong puno ng mundo at nanginginig sa takot. Don't worry. I have a chaotic magic treasure. Hindi tayo maaabutan ng mga Diyos na iyon. Ani Dustin. Pagkatapos ay kinuha niya ang reincarnation token at ipinakita ito sa magulong puno ng mundo. Ito ay talagang isang magulong magic treasure. Nararamdaman ko ang orihinal na energy essence ng spatial power nito. Ang magulong puno ng mundo ay napasigaw sa gulat nang makita nito ang reincarnation token. Malinaw nitong nakikita kung gaano kalakas ang reincarnation token. Well, hindi naman ako nagsinungaling sa'yo, diba? Paano kung alisin kita sa mundong ito? Alok ni Dustin. Sa sandaling iyon, sa labas ng bagong sanlibutan, ang lahat ng mga banal na Diyos ay naghihintay na balisa. Sir, ang magulong puno ng mundo ay talagang nagtatago sa bagong mundong ito. Alam ko kung nasaan ito. Ulat ng isang batang henyo sa isa sa mga banal na Diyos. Teka, ngayon ko lang nakita dito ang magulong puno ng mundo. Hindi ako maaaring magkamali. Nandito na. Ang lahat ng mga master sa Divine Realm ay sunod-sunod na lumabas sa bagong mundo at nag-ulat sa mga Divine God mula sa iba't ibang universo. Haha! Sa wakas alam ko na ang tiyak na lokasyon nito. Napakaganda. Nagtawanan ang lahat ng mga banal na Diyos. Everyone, I take it you all know the ability of the Chaotic World Tree. Iyong mga kabataang pinadala natin para hanapin ito ay mahihirapang hulihin ito. Sa tingin ko, oras na natin para kumilos. Hahaha. Oo. Ang magulong puno ng mundo ay nagawang makalayo sa atin noong huli tayong nagtulungan. Dahil hindi nila ito mahuli sa kanilang sarili. Dapat nating gawin ang misyon. Pumayag ako. Kunin natin ang punong iyon. Ang ilan sa mga banal na Diyos ay nagsimulang magplano sa kanilang sarili. Tila, ang mga bata at mahuhusay na magsasaka na kanilang na-recruit ay ipinadala lamang sa bagong silang na mundo upang makita at kumpirmahin ang lokasyon ng magulong puno ng mundo. Hand-on. We can enter this world. Here's the plan. We have a few thousand divine gods in total. We can unleash all of our low powers and attack the same spot ng sabay-sabay. Kung magagawa nating umatake ng may sapat na bangis,
Naniniwala akong malalagpasan natin ang hadlang at makapasok sa bagong silang na mundong ito. Isang matandang may puting buhok ang malakas na nagpahayag ng plano. Siya ay isang medium-grade na banal na Diyos. Isa siya sa pinakamalakas sa pangkat ng mga banal na Diyos na naruroon sa hukbong ito. Magandang ideya. Gawin natin ito. Sa ngayon, hindi tayo makakapasok sa bagong mundong ito. Ngunit hindi magiging mahirap para sa atin na sirain ang hadlang na ito kung gagawin natin ito ng magkasama. Kung tayo ay magtatagumpay, ang magulong puno ng mundo sa loob ng harang ay hindi mapupuntahan. Sumang-ayon ang iba pang mga banal na Diyos. Ang mga banal na Diyos ng Celestial Science and Cosmos ay una nang umaasa na makukuha ni Dustin ang kanyang mga kamay sa magulong puno ng mundo kasama ang mga miyembro ng kanilang cosmos bago magkaroon ng pagkakataon ang sino man na gawin ito. Gayunpaman, lumipas ang kalahating araw, at wala silang narinig na anumang salita mula sa kanya. Nararamdaman na nila ngayon na nagkamali sila. Kalimutan mo na, ang magulong puno sa mundo ay nagtataglay ng maraming mahiwagang kapangyarihan. Magiging mahirap itong hulihin maliban kung gagawa tayo ng aksyon ng personal. Sa totoo lang, medyo katawa-tawa ang pag-asa namin sa lalaking Dustin na iyon. Ang medium-grade na banal na Diyos ng Celestial Science and Cosmos ay biglang nagpahayag. Tama ka. At saka, masyadong hindi mapagkakatiwalaan si Dustin at isang magulo na loose end sa kwento natin. Sa kritikal na sandali na ito, siya ay naglakas loob na gulo sa mga tao mula sa Ancient Star Cosmos. Kung hindi dahil sa kanya, baka nahanap na natin ang magulong puno ng daigdig na iyon at nasa ating masayang paraan. Dagdag ng isa pang banal na Diyos ng Celestial Science and Cosmos. Makatarungang sabihin na ang mga banal na Diyos ng Celestial Science and Cosmos ay may masamang opinyon kay Dustin. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya silang huwag hintayin si Dustin at magsimula sa kanilang sarili. Mandel, sikat ka sa iyong kahanga-hangang spatial power. Hanapin ang pinakamahinang lugar sa mundong ito. Walang silbi ang pag-atake kahit saan pa. Sabi ng matanda na may puting buhok habang lumingon sa isang matanda na nakapulang damit. Si Mandel Uyang. Ang mga salita ng mapuputing buhok na matandang lalaki ay agad na hinayla ang mga tingin ng bawat banal na Diyos patungo sa matanda na nakasuot ng pulang damit na kakatawag pa lang. Puno ng gulat ang kanilang mga mata. Si Mandel Uyang ay isang medium-grade na banal na Diyos. Sinasabi na ang kanyang spatial powers ay hindi kapani-paniwala. Siya ay isang kilalang tao sa Sea of Chaos. Nasa nito? Tumango si Mandel at humakbang pasulong. Gumawa siya ng ilang hakbang at inilabas ang kanyang spatial powers. Pinahintulutan siya ng mga kapangyarihan na makita ang bawat sulok ng bagong mundo sa unahan nila. Ilang sandali pa, lumiwanag ang mukha niya sa sobrang tuwa. Halatang tuwang-tuwa siya sa kinikilos niya, sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay. Isang pulang kulay na array flag ang bumaril at ipinasok ang sarili sa isang posisyon sa space barrier ng bagong silang na mundo. Pagkatapos ay lumingon si Mandel Uyang upang tingnan ang iba pang mga divine gods. Iyon ang pinakamahinang lugar, deklare niya. Sige, magsimula na tayo. Utos ng matanda na may puting buhok. Mahigit sa 6,000 divine god ang sabay-sabay na nagpakawala ng kanilang kapangyarihan sa batas. Na nagbunga ng libo-libong divine ruling chain na sumugod patungo sa lugar kung saan nakarating ang Red Array Flag. Ang isang banal na naghaharing chain ay isa ng napakalakas na hakbang. At sa napakaraming banal na Diyos na gumagamit ng mga ito ng sabay-sabay. May isip ng isa kung gaano kalakas ang magkasanib na pag-atake. Boom! Sa sandaling tumama ang mga kadena sa pinakamahinang lugar. Nagsimulang gumuho ang space barrier. Sunod-sunod na lumitaw ang mga bitek at kumakalat na parang spiderweb. Minsan naman, sigaw ng lalaking maputi ang buhok. Nang marinig ang utos, muling natama ng mga banal na Diyos ang lugar na iyon. Habang abala sila sa pagsisikap na basagin ang hadlang sa kalawakan. Daan-daang milyong nilalang ang abala sa isang matinding pakikipaglaban sa mga lumalamon na surot sa loob ng bagong panganak na mundo. Ang mga nilalang ay pinapatay ng mga surot bawat minuto. Nagkalat ang mga bangkay dito at doon. At ang dugo ay umaagos na parang ilog. Bagamat ang lumalamon na mga bug ay napakarami.
Mas mahusay sila kaysa sa mga master ng Divine Realm sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa pagtatanggol at pag-atake. Retreat. Inutusan tayo ng Supreme Grandmaster na makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Withdraw. Umalis ka na. Halos bawat isang nilalang ng bawat solong cosmos ay nakatanggap ng isang biglaan at nagmamadaling pag-urong na utos at sila ay nagsimulang bumagsak. Bilang resulta, ang iba pang mga nilalang mula sa labas ng mundo ay bumaha patungo sa pasukan ng mundo na parang tubig. Boom! 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 Nang sila ay papalabas na, ang buong mundo ay nagsimulang manginig ng malakas. Bukod pa riyan, nagsimulang lumitaw ang higanteng mga bitek sa kalawakan at napuno ang kalangitan. Parang guguho ang mundo, malayo sa kaguluhang ito, sa isang espasyo sa dulo ng kontinente. Kinakausap ni Dustin ang magulong puno ng mundo. Nakuha ng kaguluhan ang kanilang atensyon. Ano ang nangyayari? Bulong ni Dustin na mukhang nagulat. Ang bagong silang na mundong ito ay nasa ilalim ng matinding pag-atake. Sa tingin ko ang mga banal na Diyos sa labas ay sinusubukang pumasok. Nag-isip si Peterson habang sinusubukan niyang maunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi. Ang magulong puno ng daigdig ay napabulala sa takot. Alam nito na ang mga banal na Diyos sa labas ay nagsisikap na sirain ang mundo para lamang makuha ang kanilang mga kamay dito. Isama mo ako at umalis na tayo sa lugar na ito ngayon din. Biglang sigaw ng puno kay Dustin. What did you just say? Why? May tiwala ka na ba sa akin ng biglaan? Ilang tanong ni Dustin habang nakanganga sa magulong puno ng mundo sa gulat. Sinubukan kong hikayatin itong sumama sa akin ng napakatagal ngunit palagi nitong tinatanggihan ang aking mga kahilingan. Ngayon gusto nitong umalis kasama ako. Joke ba ito? Pagtataka ni Dustin na may pagtataka. Hindi ka naman talaga masamang tao. Hindi mo ako sinaktan sa oras na makita mo ako tulad ng ginawa ng iba. Mukhang reasonable kang tao. Mas gugustuhin ko pang sumama sa'yo kaysa mahuli ako ng mga masasamang tao sa labas. Sagot ng magulong puno ng mundo. Bagamat hindi pa nito lubos na pinagkakatiwalaan si Dustin. Kahit papaano ay nagkaroon ng magandang impresyon ang huli dito. Dustin, sabihin mo lang oo. Nagsimula na itong magtiwala sa iyo. Tuwang-tuwa na bulong ni Peterson kay Dustin. No problem. Isasama kita. Umiling si Dustin. 2/3. Maghintay. Ang magulong puno ng mundo ay biglang naglabas ng kakaibang tunog na kahit papaano ay sapat na malakas upang maabot ang ilang daang milya ang layo. Sa sumunod na sandali, may nangyari na kinatatakutan maging si Dustin. Buzz! 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 10,000 puting surot ang sumugod sa kanila at pinalibutan ang magulong puno ng mundo. Higit pa rito, ang mga lumalamon na surot ay lahat ng masama ay nakatitig kay Dustin. Mayroong milyon-milyong lumamon na mga surot. Nang makita ang kanyang sarili sa ilalim ng kakaibang tingin ng napakaraming lumalamon na surot. Ngumiti si Dustin ng alanganin at nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso dahil sa takot. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, isang napakalaking pugad ang lumitaw sa tuktok ng magulong puno ng mundo. Ang mga lumalamon na surot ay dumagsa patungo sa pugad. Maya-maya, nasa loob na silang lahat. Nakahinga ng maluwag si Dustin. Sa sandaling iyon, ilang daang master sa Divine Realm na mga alipin ni Dustin ang nagdala ng 12 magsasaka ng kanilang sariling antas sa Dustin. Master, ano ang gagawin mo sa kanila? Dapat ba natin silang patayin? Tanong ng isa sa kanila sa magalang na tono. Ang mga bilanggo ay ang mga taong nakalusot sa lihim na espasyo at sinubukang makuha ang magulong puno ng mundo. Kahit na sila ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga magsasaka sa kanilang antas. Sila ay napakarami. Sa ilalim ng pagkubkob ng daan-daang mga master ng Divine Realm sa ilalim ng utos ni Dustin. Lahat sila ay nabugbog ng itim at asul. At ang ilan sa kanila ay may kapansanan pa nga ngayon. Hindi. I have a better idea. I'm going to turn them into my slaves. Deklare ni Dustin na tumawa ng malakas. Habang nagko-concentrate siya. 10,000 kulay pula na mga string ang lumipad patungo sa mga master na iyon sa Divine Realm. Nako, bitawan mo ako.
Ayokong maging alipin mo. Tulong. Ang mga master ay natakot sa kamatayan sa pag-asam na ito. Sila ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga magsasaka sa kanilang antas. At mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Walang paraan na nais nilang magpaalipin ng kusa. Nagsimula silang umiyak ng malungkot para sa tulong. Bahala na, masunurin ka na lang. Haha, mukhang maganda ang mood ni Dustin. Humagalpak pa siya ng tawa. Marami na siyang natamo sa relic na ito sa ngayon. Una sa lahat, napino niya ang isang batch ng madilim na espiritual na mga demonyo sa mundo ng kadiliman. Na nagpahusay sa kanyang espiritual na pakiramdam ng ilang beses. Nang maglaon, napasuko niya ang ilang daang alipin sa Divine Realm. Higit pa rito, nakuha pa niya ang magulong puno ng mundo, na nagsimula ng magtiwala sa kanya ng kaunti ngayon.